Kabanata 11:11 hanggang 11:20. Kabanata 1111 Ano si Leilani May. Pinagsisihan ni Rafael Case ang pagkaasol ng kanyang mga bituka. Anong napakagandang ideya ang naisipan niya. Hindi ba't naghahanap lang ito ng gulo gayong wala naman namang nangyari. Ngayon, mahusay, ginawa siyang mensahero ni Yusuf Zoc, at ang pagiging ganitong uri ng mensahero ay napakahirap, madali itong ikakamatay niya. Pero wala siyang pagpipilian, pumayag man siya o hindi, pinapunta na siya ni Yusuf Zoc sa Blue Sea at Cloud Sky. Sumulat si Yusuf Zoc ng isang liham, na ang diwa ay upang hanggan si Leilani May, ang dakilang emperador, at upang magpasalamat na hindi gumawa ng aksyon ang dakilang emperador sa Heartbreak Cliff ng araw na iyon, sa gayon ay inaanyayahan ang dakilang emperador na pag-usapan ang mga bagay-bagay sa Blue Mountain. Sa katunayan, ipinapahayag lang talaga ng liham na ito ang sitwasyon, gusto niyang makita ang reaksyon ni Leilani May, ang dakilang emperador. Pakiramdam ni Rafael Case ay may bigat na 1,000 KT ang sulat sa kanyang mga kamay. Bagamat nakamit na niya ang Chaos Body at naging isang profound immortal, wala siyang kwenta kumpara sa isang dakilang emperador, masasabing sa isang isip lang ni Leilani May, mamamatay na siya. Nagmumura sa loob-loob, hindi napigilan ni Rafael Case ang pagniwi at lumipad patungo sa Glazed Valley of Life and Death. Ang Glazed Valley of Life and Death ay tila isang malawak na bangin, ngunit sa katotohanan, ang magkabilang panig ay luntiang at malago na mga bundok. Sa loob, ito ay kasing ganda at kaaya-aya na parang isang mundo ng mga engkanto, na may mga berdeng pino at cypress, mga bulaklak ng peach na pumupuno sa hangin ng halimuyak. Ang pagtayo roon ay talagang parang pagpasok sa isang mundo ng salamin. Pagpasok pa lang ni Rafael Case sa lambak, nabighani na siya sa magandang tanawin. Hindi na siya nagmamadaling ihatid ang sulat at gusto na niyang i-enjoy ang maaaring maging mga huling sandali ng kanyang buhay. Kaya, tumalon siya pasilangan at pakanluran, paminsan-minsan ay pumipitas ng prutas para kainin, at pumipitas din ng ilang ligaw na bulaklak para kalaunan ay makabuo ng isang nakatali na bouquet. Si Yusuf Zoc ang nag-ayos sa kanya, kaya siya sana ang mag-aayos kay Yusuf Zoc. Punong-puno ng masasamang panlilinlang ang lalaking iyon. Matapos magpatuloy pa ng 300 metro, nang hindi nakikita ang anumang mga pintuang daan ng langit, nakita ni Rafael Case ang isang babaeng nakaputi, napakaganda na parang isang bulaklak. Nagbibigay galang ang manti sa dakilang emperador, Wala nang ibang ginawa si Rafael Case, ngunit kakaunti ang makakapantay sa kanyang husay sa pambabala at pagsasaayos ng kanyang mga salita ayon sa mga tagapakinig. Matalino talaga siya, o kung hindi, bakit naman siya tunay na pagkakatiwalaan ni Yusuf Zoc na ihatid ang sulat? Alam ni Yusuf Zoc na kayang tapusin ng tampalasan na ito ang mahirap na gawaing ito. Sino ka, na nangangahas na pumasok ng walang pahintulot sa aking Glazed Valley? Sabi ng babaeng nakaputi, ako ang inatasan ng aking Panginoon na maghatid ng liham sa dakilang emperador. Kanino mo ba ipapadala ang sulat? Sino ang iyong amo? Tanong ng babae. Para sa dakilang emperador, ikaw. Ang apelyido ng aking Panginoon ay Martin at ang kanyang tunay na pangalan ay Hop. Martin Hop, bulalas ng babae, si Martin Hop ba ang Panginoon mo? Oo. Siya ang aking Panginoon dati, ngunit kalaunan ay nalampasan niya ako, kaya siya ang naging aking Panginoon. Dakilang emperador, ito ang liham mula sa aking Panginoon. Itinaas ni Rafael Case ang kanyang mga kamay. Kumunat ang noo ng ginang na nakaputi, sulat ito para sa aking Panginoon, hindi ba? Hindi para sa akin. Anong maestro? Hindi ba ikaw si Leilani May, ang dakilang emperador? Napagtanto ni Rafael Case. Ako nga ang dakilang emperador, ngunit hindi si Leilani May, ang dakilang emperador. Si Leilani May, ang dakilang emperador, ang aking Panginoon, malamig na sabi ng ginang na nakaputi. Nagkamali ako. Pero dahil taglay mo ang malalangit na ugali at kagandahang kayang magpabagsak ng mga lungsod, inakala kong ikaw si Leilani May, ang dakilang emperador. Nako, talagang hindi ka panipaniwala, talagang hinahangaan mo ako. Nanggigil na ang walang hiyang ito, pero kahit ang isang dakilang emperador ay gustong makarinig ng mga walang kwentang bagay, di ba? Tumahimik ka. Ang babaeng nakaputi, na ngayon ay galit na galit, ay sumigaw,
napakawalang saysay ng isang disipulo, walang kagandahang asal. Siguro wala ring kwenta ang mentor mo, sampelan mo nga yang bibig mo. Mabilis na iniunat ng babaeng nakaputi ang kamay para sampelan si Rafael Case sa bibig. At si Rafael Case ay takot na takot. Kung isang sampal mula sa dakilang emperador ang damapo sa kanyang bibig, hindi ba't madudurog ang kanyang ulo? Ngunit habang iniisip niyang umiwas, magmakaawa, bigla niyang natuklasan na hindi siya makapagsalita o makagalaw, ginamit ng babaeng emperador na ito ang kapangyarihan ng Emperor Domain. Hindi dapat maging kawalang galang si Lotus Birch. Bigla, nang akmang tatamaan na ng palad ng babaeng nakaputi ang mukha ni Rafael Case, isang boses ang sumigaw mula sa langit, at pagkatapos noon, dalawang daliri ang biglang lumitaw mula sa kung saan, bahagyang kinurot, at mabilis na inalis ang kamay ng babaeng nakaputi. Guro, agad na yumoko sa langit ang babaeng nakaputi bilang paggalang. Gayunpaman, walang sino man ang lumitaw sa langit. Ang mga mata ni Rafael Case, na kasing liit ng sitaw, ay walang tigil sa paggala. Isa ka bang apprentice ni Martin Hop? Bakit mukhang matanda ka na? Biglang tanong ng boses mula sa kawalan. Inikat ni Rafael Case ang kanyang mga mata. Mas bata siya sa paglipas ng mga taon, mas matanda kaysa ngayon, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para sumagot, kaya agad siyang sumagot, para sagutin ang dakilang emperador, pinapasok ako ng masuli, pinapasok ng masuli. Tuloy kayo at magsalita. Muling lumitaw ang isang kamay mula sa langit at kasabay ng mahinang pagsalok, nahilo si Rafael Case, at umikot ang mundo. Sa gitna ng isang ulap, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mataas at engranding bulwagan, kung saan nakaupo ang isang napakagandang babae, mas maganda at mas bata pa kaysa sa babaeng nakaputi, nakasuot ng kasuotan na parang sa limang kulay na ulap, at mukhang napakasaya. Ang mapagpakumbabang si Rafael Case ay bumabati sa dakilang emperador. Patuloy na lumuhad si Rafael Case, dahil wala nang ibang pagpipilian kundi ang lumuhad. Manam, ito ba ang sulat sa akin ni Martin Hop? Patanjin ko muna. Hindi nagmalaki si Leilani May, ang dakilang emperador. Gamit ang marahang pagsipsip mula sa kanyang palad, hinugot niya ang sulat mula sa kamay ni Rafael Case, mabilis itong binuksan, at sinulyapan. Pagkatapos niya itong i-scan, humagalpak siya ng tawa, nakakatuwa, napaka-interesante. Hindi nang ahas si Rafael Case na gumawa ng kahit anong tunog, dahil mapanlin lang ang sulat. Alam mo ba kung bakit Leilani May ang tawag sa akin? Inilapag ni Leilani May ang sulat sa mesa at nagtanong. Ito, kamahalan, nasa inyo ang Leilani Pond. Nag-isip sandali si Rafael Case at sinabing, bahagi lamang iyon, bumalik ka, at sabihin mo sa iyong Panginoon na ako si Leilani May, hindi lamang ako ang may hawak ng tubig mula sa Linglong Pool, kundi mayroon din akong 7 butas na puso ni Linglong. Kung gusto niyang hiramin ang Linglong Pond ko para matulungan ang mga nasa kaharian niya na mag-cast ng immortal body, hindi mo na ako kailangang linlangan paalis dito. Hayaan mo siyang pumunta rito mismo. Siyempre, kung hindi siya maglakas loob, kalimutan mo na lang iyon. Agad na natulala si Rafael Case. Paano nalaman ni Leilani May na niloloko siya ni Yusuf Zoc? Paano niya nalaman na gusto nito ng isang tao mula sa kanyang kaharian para gumamit ng immortal body? Nako, ang galing naman ng babaeng ito. Umalis ka, sabihin mo sa iyong Panginoon na hihintayin ko siya ng 3 araw. Kung hindi siya darating sa loob ng 3 araw, wawasakin ko ang lawa ng Linglong. Whoosh! Muling pinalabas si Rafael Case, sa pagkakataong ito ay libu-libong milya ang layo mula sa Glazed Valley. Nako, Diyos, swerte, sakit ng ulo mo na naman ang susunod, haha. Tumawa ng malakas si Rafael Case. Ilang sandali pa, libu-libong milya lamang ang layo mula sa Glazed Valley, natagpuan niya si Yusuf Zoc at sinabi ng eksakto ang eksaktong mga salita ni Leilani May. Bilasan ninyo akong ibalik sa Blue Sea at Cloud Sky, masyadong mapanganib sa labas. Hindi na ako lalabas, gusto kong magpakasal sa Elf Clan. Bulalas niya habang kinakalabog ang dibdib. Hindi na nag-abala si Yusuf Zoc na mag-aksaya ng salita sa kanya. Sa totoo lang, ang lalaking ito ay isang matanda ngunit masiglang biro, na nagdaragdag ng labis na kagalakan sa buhay. 7 butas Linglong Heart,
Nabunyag ang aking pagkakakilanlan, kaya malamang nahulaan ni Leilani May na may mga tao ako mula sa lower realm sa aking Blue Sea at Cloud Sky. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng greeting card, direkta niyang nahulaan ang aking layunin, at nahulaan pa nga niya na plano ko siyang linlangin palayo sa lugar na ito. Kahanga-hanga ang emperador na ito. Inamin talaga ni Yusuf Zok ang kanyang paggalang sa pagkakataong ito. Talagang may linglong heart si Leilani May, niloloko niya ang Dharma Eye niya, masyado pa siyang walang karanasan. Pero dapat ba akong pumunta o hindi? Si Yusuf Zok ay talagang nasa bingit ng pagkabalisa. Naunawaan ni Leilani May ang kanyang pakana, nahulaan ang kanyang kahilingan, kaya binigyan lamang siya nito ng 3 araw para tumugon, hinamon siya kung maglalakas loob ba siya o hindi. Hay nako, tumayo si Yusuf Zok, kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa Glazed Valley. Ito ay isang pagkakataon para sa kanyang mga mahal sa buhay ngunit isa ring pagsubok sa buhay para sa kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1112 hindi inaasahan sa pasukan ng Glassy Life and Death Gorge ay nakatayo ang 4 na babae, isa na rito ay si Lotus Birch, ang gustong sampelan ang mukha ni Rafael Case kanina, na nakasuot ng puting palda. Ang 3 pa ay nakasuot ng kulay rosas, berde, at lilang palda, 4 na kulay na kumakatawan sa 4 na babaeng emperador, bawat isa ay may natatanging anyo, at bawat isa ay may kakaibang kagandahan. Lumitaw si Yusuf Zok, alam niyang maaaring mapanganib ang pagpunta rito, ngunit kailangan niyang pumunta dahil ito ay isang pagkakataon. At pagdating sa mga pagkakataon, ayaw niyang palampasin. Isa pa, kahit pagustuhin talaga siyang patayin ni Leilani May, ang dakilang emperador, hindi ito magiging madali. Kung hindi niya sila matatalo, maaari siyang tumakas, at kahit na hindi siya makatakas, ligtas siyang magtatago sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky. Kaya dumating siya. Pagkalabas niya, lahat ng 4 na nakamamanghang dilag ay agad na napatitig sa kanya gamit ang kanilang divine sense, at pagkatapos ay sabay-sabay silang ngumiti. Humakbang ang babaeng nakaberdeng palda at binati siya ng bahagya habang nakayuko, Mr. Si Yusuf Zok, matagal nang tahimik na naghihintay ang aming guro sa lambak. Bahagyang nagulat si Yusuf Zok. Lahat ng 4 na babae ay may antas ng cultivation ng isang 9th grade Great Emperor, at tila sila ay nasa pinakamataas na ranggo, kaya naman, nagulat siya dahil ang pangalawang ranggo na si Leilani May sa Immortal Realm ay hindi isang ordinaryong tao. Salamat, mga diwata, tugon ni Yusuf Zok nang walang anumang emosyong ipinapakita, sa totoo lang, wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Leilani May. Malinaw na naunawaan niya ang panlilinlang nito, kaya bakit pa niya ito inimbitahan? Sumunod po kayo sa akin, batang Panginoon. Ang babaeng nakaberdeng palda, si Kal-El Norris, ay ngumiti ng bahagya at saka nagsimulang manguna sa daan gamit ang maliliit at maingat na mga hakbang. Ang 3 iba pang babae ay nanatiling hindi gumagalaw, nakatayo pa rin sa bakana ng bangin. Pumasok si Yusuf Zok sa Glassy Life and Death Gorge upang tuklasin ang isang mundong kakaiba, na may mga tanawing nakalulugod sa mga mata. May mga walang kamatayang puno at sariwang bulaklak sa paligid, isang kulandong ng mga halaman na bumubuo ng isang kagubatan, pati na rin ang mga pal-iko-likong landas tulad ng pal-iko-likong bituka, huni ng mga ibon, at mababangong bulaklak, isang tanawing napakaganda para mailarawan sa mga salita. Dito, ang Peach Blossom Nonnery. Dito, ang 100 Grass Garden. Dito, ang tahimik at lihim na lambak. Nasa unahan, ang hardin ng lasing na walang kamatayan. Habang pinangungunahan ni Kal-El Norris ang daan, ipinakilala niya ang kalapit na tanawin, at napansin din ni Yusuf Zok na ang lugar na ito ay nakakagulat na napakalawak at napakahaba. Naglakad silang dalawa ng 2 oras bago nila tuluyang nakita ang isang immortal mansion sa kagubatan, at may naririnig silang musika at kantahan mula sa loob ng mansion. Huminto si Kal-El Norris upang makinig ng tahimik, at si Yusuf Zok ay nakinig ding mabuti. Ang pag-awit ay parang langit, at ang musika ay nakalalasing. Nang matapos ang kanta, bumantong hininga si Kal-El Norris, maraming taon na rin mula noong huli kong narinig na kumanta ang maestro. Ngayon, salamat sa iyo, batang Panginoon, pinalad akong makinig muli. Sige na, naghihintay na ang amo sa loob. Hindi ka papasok? Tanong ni Yusuf Zok na may pagtataka.
Kung wala ang tawag ng Panginoon, ako, si Kal-El Nores, ay hindi makakapasok. Nagpakilala ang babaeng nakaberdeng palda bilang si Kal-El Nores. Salamat. Ipinahayag ni Yusuf Zoc ang kanyang pasasalamat at naglakad patungo sa malalim na mansyon sa kagubatan. Sa labas ng mansyon ay isang nababakurang pader ng patio, at sa loob naman ay mga eleganteng pavilion at gusali. Ang lugar ay napakalinis at payapa, walang ibang taong makikita, tunay na isang kanlungan na hiwalay sa mundo. Hindi nagtagal si Yusuf Zoc, bagkus ay diretsyong naglakad papasok sa looban at pagkatapos ay papasok mismo sa mansyon. Sa loob ng mansyon ay ibang mundo ang makikita, na may isa na namang malaking estate na kumpleto sa mga eleganteng pavilion at gusali, pati na rin ang mga naka-landscape na hardin at mga bundok. Bahagyang nagulat si Yusuf Zoc. Kung hindi siya nagkakamali, ang pagpasok niya sa pinto ng mansyon ay nangangahulugan na papasok siya sa sariling nasasakupan ni Leilani May. Ginoo, medyo matapang siyo, pero ang pangalan mo ay hindi talaga kaaya-ayang pakinggan. Isang boses ang umalangaw-ngaw, at nang tumingin si Yusuf Zoc sa pinanggalingan ng tunog, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa ilalim ng gazebo sa hardin at nagtitimpla ng tsaa. Leilani May. Ang babaeng ito ay may kagandahang hindi makamundo, hindi kamukha ng isang babaeng makalupa, ni wala rin siyang anyo ng isang tumatandang kagandahan. Sa kabaligtaran, mukha siyang isang dalagang nasa edad 20, at tila sinasadya niyang maglagay ng makeup at magpalat ng bagong damit at sapatos. Si Junior, Martin Hop, ay may karangalan na makita ang dakilang emperador Leilani May. Yumuko muna si Yusuf Zoc kay Leilani May, ang dakilang emperador, bilang tanda ng paggalang. Halika at maupo ka, pero paano mo naisip ang pangalang Martin Hop? Hudyat ni Leilani May sabay na ikinakaway ang kanyang kamay. Naglakad si Yusuf Zoc habang umiiling at tumatawa ng mapait, ang pangalang ito ay napili lang ng isang kapatid na pinagalitan ako dahil sa pangungulit ko. Mayroon ba itong tiyak na kahulugan? Nang makita ni Leilani May si Yusuf Zoc na papalapit sa mesa ng tsaa, tumayo siya, yumoko, at saka sinenyasan si Yusuf Zoc na umupo. Hindi siya nagpanggap na isang dakilang emperador, tinatreto ito na parang isang marangal na panauhin, nang may paggalang at kagandahang asal. Habang nakaupo si Yusuf Zoc, sinabi niya, sa bayan ko, may terminong pervert, na tumutukoy sa split personality, o nagpapahiwatig ng isang taong hindi lalaki o babae, hindi yin o yang. Maaari rin itong mga hulugan ng pagkakaroon ng baluktot na pag-iisip, kawalan ng pagkatao, o isang taong walang pakialam sa lamig at nangangahas na kumain ng kahit ano, nangangahas na gustuhin ang kahit ano. Kaya nga, tinatawag silang mga pervert, at kung bakit ako tinawag na Martin Hop, isa itong paglalaro ng patay na pervert. Hindi napigilan ni Leilani May ang mapahadjejek nang marinig ang paliwanag ni Yusuf Zoc. Hati ang personalidad, baluktot na sikolohiya, hindi yin o yang, walang pakialam sa lamig, naiintindihan ko. Kaya ayon sa alamat, ang malaking babae sa Shepherd Mansion ay singtaba ng baboy, talagang wala kang pakialam sa sipon. Tinakpan niya ang kanyang bibig, walang tigil sa pagtawa. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng isang matulanhagang itim na linya na tumatawid sa kanyang noo. Malamang kilala na ang kwentong ito sa buong Immortal Realm noon, di ba? Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang ganitong senaryo pagdating niya rito, at ikinagulat niya ito, ngunit ano nga ba ang gusto ni Leilani May? Mayroon kang magic treasures o isang pocket world, di ba? Dapat sa mundo mo na ito matatagpuan ang mga kamag-anak mo mula sa lower realm, kaya mo sila dinala sa immortal realm. Pagkatapos niyang tumawa, ibinahagi ni Leilani May ang tunay na isyu. Napakatalino ng dakilang emperador, nasaktan nga kita kanina at umaasa akong hindi masasaktan ang dakilang emperador, sabi ni Yusuf Zoc na may kunwaring kahihiyan. Wala kang ibang hinahanap kundi ako, at nakipagkita ka pa nga sa akin sa kalangitan ng kabutihan, kaya kahit na ako'y isang tanga, maaari kong hulaan na may kailangan ka sa akin. Wala akong ibang dala kundi tubig sa Linglong Pool, kaya kung pag-iisipan mong mabuti, malamang iyon ang pakay mo. Sa katunayan, plano kong hiramin ang tubig sa lawa ng dakilang emperador para matulungan ang aking mga kamag-anak na makamit ang isang immortal na katawan. Pag-amin ni Yusuf Zoc, siguro may pakinabang ako, hindi ko basta-basta ibinibigay ang tubig ng aking lawa sa linglong kahit kanino.
Mapaglarong sabi ni Leilani May. Kung gayon, ano ang nais ng dakilang emperador? Tugon ni Yusuf Zok. Hindi ko nga alam kung anong meron ka, sabi ni Leilani May, tila nagkukunwaring nahihiyang, habang kinukusot ang mga mata kay Yusuf Zok. Ayos ba ang green spirit fruits? Tanong ni Yusuf Zok. Nawalan ng malay si Leilani May, kung gusto ko lang iyan, pwede kong hukayin ang buong puno. Mayroon din akong espada, na ang pangalan ay Heaven Slaying, kung nais mo, ibibigay ko ito sa iyo. Nagngingit-ngit si Yusuf Zok, palagi siyang ganito pagdating sa kanyang pamilya, pangalawa lang ang lahat. Natigilan sandali si Leilani May, payag ka ba? Nagkibit balikat si Yusuf Zok, sulit naman. Hay, huminga ng malalim si Leilani May, nakakaakit ang mga kondisyon, malaki ang maitutulong mo sa pakikipagtawaran. Pumapayag ba ang dakilang emperador? Tumayo si Yusuf Zok at nagtanong. Sa pag-aalok mo ng ganyang deal, paano ako tatanggi? Umiling si Leilani May habang nakangiti, pero dahil nakikita ko ang sinseridad mo, ayaw ko ng espada mo. Nalilito si Yusuf Zok, ano ang ibig sabihin nito? Ayaw niya ng espada. Inaalok niya sa kanya ang isang divine artifact, at ayaw niya iyon. Tumawa ulit si Leilani May, saka tumayo at sinabing, sumama ka sa akin. Nang hindi nagbibigay ng paliwanag kay Yusuf Zok, nagtungo siya sa likod ng bahay. Mabilis na sumunod sa kanya si Yusuf Zok. Magkasama silang dumaan sa isang tahimik na pasilyo, naglakad pa nga sa isang maulap na lugar, bago narating ang isang maulap na lugar na puno ng singaw. Doon, nakita ni Yusuf Zok ang isang bilog na lawa na parang isang mainit na bukal na may natural na sirkulasyon ng tubig. Ito ang lawa ng linglong. Sa bawat pagkakataon, hindi hihigit sa 10 tao ang pinapayagan, walang magkahalong paliligo para sa mga lalaki at babae, at para sa isang mortal small cultivator na makapaghagis ng immortal body, inaabot ito ng humigit kumulang 49 na araw. Mahabang tunog ang nasambit ni Yusuf Zok. Hindi niya inaasahan na aabutin ito ng ganito katagal, ni hindi niya inaasahan na papayag agad si Leilani May. Una, papasokan ang 10 tao sa Linglong Pond, pagkatapos ay bumalik sa harapan ng mansyon. May iba pa akong pag-uusapan sa iyo. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Leilani May at umalis. P.S. Hulaan ninyo kung ano ang pakay ni Leilani May, ano ang gusto niyang gawin ni Yusuf Zok. Ang mga tamang hula ay gagantimpalaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1113 Paghahanda sa pagbabalik sa daigdig na natili si Yusuf Zok sa lawa ng linglong ng buong 2 oras bago siya bumalik sa pavilion ng tsaa sa harapan ng bahay, kung saan nakangiting hinintay siya ni Emperador Linglong. Emperador, kung mayroon po kayong kailangan o tulong, sabihin lamang po ninyo. Hanggat nasa aking kapangyarihan, hindi ako mag-aalangan. Tunay na tapat si Yusuf Zok sa pagkakataong ito, dahil tinulungan nga siya ni Emperador Linglong, at may utang na loob siya rito. Siyempre, hanggang sa puntong ito, hindi pa rin niya alam kung ano ang gustong gawin ni Emperador Linglong, kaya sa lawa ng Linglong, bagamat nakapasok na sa lawa sina Ruth Wilcox at ang 10 iba pa, nag-ingat din siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng 3 makapangyarihang halimaw upang magtago sa mga anino. Ito ang sinabi mo. Sabi ni Emperador Linglong nang may mapaglarong ngiti, gusto kong pumunta sa iyong bayan. Nang marinig ang mga salita ni Emperador Linglong, natigilan si Yusuf Zok, pagkatapos ay tumingin siya sa kanya ng kakaiba at sinabing, ang aking bayan ay hindi isang lihim na lugar. Maaari po kayong pumunta roon anumang oras na gusto ninyo, kamahalan. Pero hindi ako makakapasok sa banal na lugar na kilala bilang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, na tanging ang mga may bloodline of gods lamang ang makakapunta. Angkan ng mga Diyos, isa lamang akong mortal small cultivator, wala naman akong ganoong lahi, di ba? Tanong ni Yusuf Zok, na naguguluhan. Ipinanganak ka sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, ibig sabihin yan ay tiyak na inapo ka ng mga Diyos, kaya natural lang, ang iyong lahi ay konektado sa mga Diyos. Naging seryoso ang ekspresyon ni Emperador Linglong habang nagpapatuloy, matapos ang huling panahon, wala ni isa man sa ating 4 na kaharian ng immortal demon monster at Buddha ang nakaakyat sa heavenly realm. Daan-daang milyong taon na ang lumipas mula noon, at sa loob ng milyon-milyong taong ito,
maraming mga kababalaghan at pambihirang tao ang lumitaw. Marami ang tinawag upang harapin ang banal na kapigatian, ngunit lahat ay namatay ng walang pagbubukod. Kung para sa akin, kay Tian Yuan, kay Qing Emperor, at sa iba pa, nasaksihan na nating lahat ang hindi mabilang na mga kasama na humarap sa banal na kapigatian at namatay. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon na ito, patuloy naming pinigilan ang aming mga antas ng paglilinang at naghanap ng mga paraan upang umakyat sa kaharian ng langit at maging mga tunay na Diyos. Pero sa kasamaang palad, hindi pa namin ito natatagpuan. Ang malayong kaharian ng langit ay tila naging isang alamat. Wala tayong alam tungkol sa kaharian ng langit, kahit ano ito, kahit sino ang naroon, at kahit ano ang mangyayari pagkatapos maging Diyos ang isang tao. Ngayon ay dumating na ang isang bagong huling panahon, at kayong mga anak ng paglikha ay lumilitaw na. Kung hindi tayo aakyat sa kaharian ng langit bago matapos ang panahong ito, nangangamba tayo na sa unang araw ng bagong panahon kasunod ng huling panahong ito, bababa ang banal na kapigatian, at hindi natin matatakasan ang ating nakatakdang kamatayan. Ang pinagmulan ng mga Diyos ay isang pag-asa para sa atin. Emperador, narinig ko na sa langit ng kabutihan ay mayroong isang stil ng kabutihan, at sa stelang iyon, maraming pangalan. Iyan ang mga taong umakyat sa kaharian ng langit, tama ba? Iyan ang mga tao mula sa huling panahon. Sa panahon natin ngayon, wala pang pangalan na naitala rito. Naiintindihan ko. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, gusto mo bang pumasok sa aking kuweba at pagkatapos ay isama kita sa isang banal na lugar? Tama, kung hindi, hindi tayo makakapasok. Tumanggaw si Emperador Linglong, masasabi ko sa iyo ng malinaw na kahit ang mga umakyat noong huling panahon ay kailangang pumasok sa banal na lugar sa pinagmulan ng mga Diyos. Kung hindi sila nakapasok doon, hindi sana sila nagtagumpay sa pagtawid sa kapigatian. Naiintindihan ko na naman. Biglang ngumiti si Yusuf Zok, noong nasa lower realm ako, may mga anghel na dumating para hulihin ako, maging ang mga kamag-anak ko. Ang mga sekta ng mga mortal cultivator ay inutusan ding maghanap ng paraan upang makapasok sa pinagmulan ng mga Diyos. Yung mga anghel na nagtangkang hulihin ako, inutusan niyo po silang mga emperador, di ba? Hindi ako ang nag-utos sa kanila. Ang alam ko lang ay ang angkan ng Meskipon ni Kaysen Meskipon ay may malawakang operasyon sa lower realm, gayon din ang pamilyang Petty ni Zaire Petty, ang pamilyang Watts ni Thunder Emperor, at iba pa. Lahat sila ay may mga kinatawang sekta sa lower realm. Kung para sa akin at kay Tian Yuan, kabilang kami sa tipo ng tao na tinatanggap ang buhay kung ano ang kailangan at hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Hindi namin gagawin ang anumang aksyon laban sa mga mortal small cultivator. Manam, mayroon ngang mga apelyidong Meskipon, at mga apelyidong Petty. Tumanggo si Yusuf Zok, ang sekta ng buhay na walang hanggan sa silangang kontinente ng Saint Dragon ay hindi pala Meskipon. At ang Petty Lord, na ngayon ay kanyang lingkod na espiritu, hindi ba't Petty din ang pangalan niya? Ang mga taong ito ay may koneksyon kay Kaysen Meskipon o Zaire Petty. Sige, sang-ayon ako, pero mukhang sarado ang daanan ng eroplano papunta sa bayan ko, di ba? Nag-isip sandali si Yusuf Zok. Paano mo nalaman? Nagulat si Emperador Linglong. Nakita ko ang taong ibon na may 4 na pakpak na papunta sa aking bayan, at kalaunan ay nabalitaan kong sarado na ito. Isang ibong taong may 4 na pakpak mula sa tribo ng mga demonyo. Galing iyan sa Birdman clan ng Magic World, pero ang mga may 4 na pakpak ay walang kapangyarihang magsara ng mga daanan ng eroplano. Ang mga Diyos ng kaharian sa langit ang tunay na nagsara ng mga daanan ng eroplano. Hindi tama iyan, malinaw kong narinig silang may binanggit tungkol sa pagsasara ng daanan ng eroplano. Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Ano ang pangalan ng ibong taong may 4 na pakpak na iyon? Alam mo ba? Napaisip si Emperador Linglong at nagtanong. Gabriel, napakalinaw ko pa ring naaalala. Nagkimkim ng galit si Yusuf Zok para sa Birdman Angel na iyon, at pagkarating niya sa Immortal Realm, iniisip din niya kung kailan siya makakapunta sa Magic World para hanapin ang problema ng Birdman. Gabriel, sinasabi mong Gabriel ang pangalan niya. Napatingala si Leilani May, ang dakilang emperador, nang marinig ang 3 salitang ito, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Tunay nga, may 2 na bumaba sa mababang kaharian,
ang isa ay ang taong ibon na si Gabriel, at ang isa pa ay isang binata na katulad natin. Siya, huminga ng malalim si Leilani May, ang dakilang emperador, saka sinabi ng may mapait na ngiti, naiintindihan ko na ngayon. Anong naiintindihan mo? Tanong ni Yusuf Zok, na naguguluhan. Tiningnan ni Leilani May, ang dakilang emperador, si Yusuf Zok. Si Gabriel ay isang kataas-taasang miyembro ng Demon Tribe mula sa huling panahon ng pagbagsak, umakyat na siya sa Heavenly Realm bago pa man magsimula ang panahong ito ng pagbagsak, at bago ang kanyang pag-akyat, siya ay isang birdman na may 12 pakpak. Dahil sinabi mong 4 lang ang pakpak niya, iyon ay dahil pinipigilan ng mga Diyos ang 99% ng kanilang cultivation level kapag bumababa sila sa lower realm. Kaya, nang ipakilala niya ang kanyang anyo, ang kanyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ay limitado lamang sa 4 na pakpak. Ang mga Diyos ng langit ng kaharian ay hindi dapat bumaba sa mababang kaharian ng palihim, kung walang lihim na teknik, kung hindi mapipigilan ang kanilang cultivation, agad silang mamamatay. Total, kahit ang mga makapangyarihang Diyos ay hindi dapat magdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga mortal. Siguro yung nakilala ko noon ay kapareho ng pangalan ng isa na umakyat noon. Gabriel ba ang pangalan nilang dalawa? Tanong ni Yusuf Zok. Sino sa Birdman clan ng Magic World ang maglalakas loob na gamitin ang pangalang Gabriel? Imposible yan. Umiling si Leilani May, ang dakilang emperador. Sige, sabihin na lang nating mga Diyos sila, kung ganoon. Huminga rin ng malalim si Yusuf Zok, grabe, Diyos pala ang Birdman noon. Pero dahil sarado na ang dimensional passage, paano tayo makakabalik sa aking tinubuang bayan? Tanong muli ni Yusuf Zok. Madali lang yan, may teleportation formation sa Origin of the Gods na kayang magdala sa atin diretso doon. Mukhang ako ang Samire sa teleportation formation, nahihiyang sabi ni Yusuf Zok. Hindi mahalaga, kayang ayusin ito ng dakilang emperador ng pinagmulan. Ang ibig mong sabihin, kailangan ko pa rin siyang isama. Sino pa ba? Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sinabing, ang mga taong tulad ni Qing Emperor at Kesen Mestipon, tiyak na hindi ko isasama. Tayong dalawa lang, wala na tayong isasama pang iba, ano ba yan Kesen Mestipon? Siyempre, kung gusto mo, pwede rin naming isama ang emperador ng Qing. Hindi na kailangan. Agad na tumanggi si Yusuf Zok. Pwede ko siyang bigyan ng ilang benepisyo, hanggal na bata ka. Hindi ko kailangan ng anumang benepisyo, patuloy na pagtanggi ni Yusuf Zok. Sige, nagkibit-balikat si Leilani May, ang dakilang emperador, kung gayon ikaw na lang at ang dakilang emperador ng pinagmulan. Kailangan mo ring garantyahan na hindi ako sasalakayin ng dakilang emperador ng pinagmulan. Biglang sabi ni Yusuf Zok. Saan siya maglalakas loob na hampasin ka, kapag dumating ang oras, kailangan din niyang pasukin ang iyong Blue Sea at Cloud Sky. Sabi ni Leilani May, ang dakilang emperador, sabay iling ng ulo at mapait na ngiti. Malamig na sumanghal si Yusuf Zok, maraming tao ang nagsusunog ng mga tulay pagkatapos tumawid. Sige, kapag dumating ang panahon, pwede na kayong dalawa niyang ay pangako ang isang pangako, malamang hindi ka rin niya pagkatiwalaan. Total, ang pagpasok sa iyong nasasakupan ay nangangahulugan na ang buhay niya ay nasa iyong kontrol, kaya kailangang mayroong kasunduan sa katapatan sa pagitan ninyo. Walang problema yan. Gayunpaman, mukhang wala naman akong utang na loob sa kanya, kaya kung gusto niyang hiramin ang kapangyarihan ko, hindi ba dapat ay bigyan din niya ako ng ilang benepisyo? Nakangisi na sabi ni Yusuf Zok. Siyempre, ang dakilang emperador ng pinagmulan ay hindi kailanman nagkautang kahit kanino. Sabi ni Leilani May, ang dakilang emperador, nang may taos-pusong ngiti, pagkatapos ay nagpatuloy, sige, tapos na ang ating pag-uusap, ang pagpunta sa iyong tinubuang bayan ay kailangang maghintay hanggang matapos ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Samantala, maaari kang gumala sa aking Leilani domain, mayroon ding ilang secret realms para sa cultivation dito, at ang mga secret realms na ito ay mas magaganda kaysa sa mga super sect sa Central Element World. Baka makatulong sila sa cultivation level mo. Kumuha siya ng Emperor Command Token at sinabing, gamit ang token na ito, makakapunta ka sa lahat ng secret realms sa Leilani Domain. Lagyan mo ito ng iyong banal na pananaw, at makikita mo ang mga mapa ng mga kaharian na ito.
PS, Lunes na, simula na naman ng panibagong linggo. Libre ang mga tiket sa rekomendasyon, ang pagboto ay maaaring magpataas ng iyong antas ng puntos sa pagbasa, at habang tumataas ang iyong antas, mas kaunti ang iyong gagastusin sa mga libro. Nakakakuha ka ng mga tiket araw-araw. Gayun din, para magbigay ng kaunting spoiler, ang oras para bumalik sa Earth ay hindi na malayo. Ano kaya ang magiging hitsura ng daigdig pagsapit ng panahong iyon? Mananatili pa rin ba ang Japan, Amerika, at paano naman ang sarili nating kalupaan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1114 na higupin ang tuyo. Higupin ang tuyo, malawak ang paraiso ng dakilang emperador ni Leilani Mai, at pagkatapos dumaan sa tirahan sa likuran, mayroon pang ang mga bundok sa loob. Dahil wala nang mas mabuting magawa si Yusuf Zok at dahil nakapagkasundo na siya sa dakilang emperador ni Leilani Mai, sa wakas ay napanatag na ang loob niya. Ang babaeng ito ang pangalawang ranggong dakilang emperador sa Immortal Realm, walang kakulangan sa magic treasures o kayamanan. Ang tanging hinanggad niya ay ang pag-akyat sa pagka-Diyos, at nagkataon, si Yusuf Zok, isang menor de edad na magsasaka mula sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, ang makakatulong sa kanya. Hawak ni Yusuf Zok ang Emperor's Order at pinalawak ang kanyang divine sense dito, para lamang matuklasan na sa loob ng Emperor's Order, maraming pulang tuldok na may marka, bawat isa ay isang lihim na kaharian. Mayroong kabuuang 9 na pulang tuldok, 9 na dilaw na tuldok, at 9 na berdeng tuldok. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga kulay pula, dilaw, at berde na ito, ngunit sinundan niya ang mga marka sa utos ng emperador hanggang sa pulang tuldok na pinakamalapit sa kanya. Sa isang hakbang lang, nakarating siya sa isang kagubatang bato na nabuo mula sa mga bato, at sa ilalim ng gitnang halijing bato, ay may isang kuweba. Sa itaas ng pasukan ng kuweba ay may 3 malalaking titik na nakasulat sa magarbong estilo, kuweba ng stalactite. Mga stalactite, ito kaya ang maalamat na goddess sa loob ng mga bato. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Sa paglipas ng mga taon, marami na siyang nakitang bahagi ng mundo. Habang nasa Elixir Hall ng Campbell Sect, nakakita rin siya ng mga atlas ng mga bihirang kayamanan. Ang mga stalactite ay tunay ngang isang pambihirang kayamanan, ngunit maraming uri ng mga stalactite. Ang mga stalaktitang may pinakamababang uri ay halos 1,000,000 taong gulang, nabuo ng ang espiritual na enerhiya ng kalikasan ay tumagos sa mga bato at natural na tumulo pababa. Ang mga nasa gitnang baitang ay 10-10 milyong taong gulang na. Ang mga matataas na uri ay nabuo sa loob ng daan-daang milyong taon. At ang mga pinakamataas na grado ay nabuo sa loob ng 10 o daan-daang bilyong taon. Ang bawat patak ay napakabihirang, na ang bawat isa ay katumbas ng 10,000 taon ng mahirap na paglilinang. Hindi na makapaghintay pa, nagmamadaling pumasok si Yusuf Zok sa kuweba. Sa utos ng emperador, malinaw na may mga paghihigpit na ipinatupad, ngunit walang humadlang sa kanya. Habang nagmamadali siyang pumasok sa kuweba, nakita niya ang mga stalactite na parang sibat na yelo na nakasabit sa kisame, habang ang lupa ay tila ginawa ng isang tao, na hugis embudo. Nagsama-sama ang bawat patak ng stalaktita. Habang naglalakad patungo sa hukay na bato na hugis embudo, natuklasan ni Yusuf Zok na mayroon talagang mga stalactite sa loob, maputi-puti na parang gatas ng baka, na naglalabas ng siksik na espiritual na enerhiya. May mahigit 100 libra barito. Mga nasa mababang baitang yan, nasa sabik na naisip ni Yusuf Zok. Kasalukuyan siyang nag-aalala tungkol sa kawalan ng mga mapagkukunan para sa pag-unlad, at dahil pinayagan siya ng dakilang emperador ni Leilani Mai na pumasok sa anumang lihim na kaharian ayon sa kanyang kagustuhan, bakit pa siya mag-aalangan? Yumuko siya at uminom na parang uhaw na baka, humihigop, lumunok ng lumunok. Nagsimula siyang uminom ng malalalim. Natural lang, walang sino man ang kakain ng mga stalaktite sa ganitong paraan, dahil ang mga naturang sangkap ay iniinom ng paunti-unti, at hindi kayang tunawin ng sobra ng sabay-sabay, maaari pa itong magdulot ng masamang epekto. Pero walang pakialam si Yusuf Zok dahil taglay niya ang nascent soul ng Dowsid, isang walang hanggang hukay. At sa katunayan, habang patuloy siyang umiinom, ang nascent soul ng Dowsid sa loob ng kanyang dantian ay nagpapatakbo rin ng mga siklo nito, hinihigop ang lahat ng stalactite na parang isang uhaw na baka.
Uminom siya ng mahigit 100 libra ng stalactite sa isang hininga lang, at ang himala ay naganap pagkatapos niyang matapos, naglaho ang lahat ng stalactite. Malinaw niyang narinig ang isang kalabog, mula sa loob ng kanyang dantian. Nakapag-asenso na siya, immortal na monarko sa ika-9 na baitang. Oo, ganoon kabilis. Ang kanyang pagsulong ay hindi nangangailangan ng kaliwanagan, kundi sapat na enerhiya lamang. Kaya naman isang buong bar-aisles ng estalaktita ang nakapagpataas sa kanya ng isang baitang. Haha, ang galing naman. Nakakalungkot lang na inaabot ng ilang araw bago nabuo ang isang patak ng mga stalactite na ito. Sino ang nakakaalam kung ilang taon ang aabutin para makakuha ng isa pang 12 libra? Huminga ng malalim si Yusuf Zok at saka tumayo, nagpatuloy sa pagsulong. May isa pang funnel sa unahan. At iba ang kulay ng mga stalactite na iyan. Lumapit si Yusuf Zok at saka natuklasan na ang pangalawang embudo ay naglalaman ng mga stalactite na kasing laki ng isang maliit na mangkok, na may mahinang kulay rosas. Ang mga nasa gitnang baitang, 10-10 milyong taong gulang na. Napasinghap si Yusuf Zok sa pagkamangha. Ang gandang lugar na ito, para magkaroon ng mga stalactite na 10-10 milyong taong gulang. Inom ka lang. Humiga siyang muli at sa isang lagok ay inubos ang laman ng maliit na mangkok ng mga stalactite. Gayunpaman, hindi siya nakarating sa susunod na yugto, ngunit ramdam niya na ang kanyang nascent soul ay lubos na lumakas. Ito ay epektibo, at higit pa kaysa sa ilang libra ng mababang uri ng estalaktita na natupok niya noon. Ngayon ay nasa ika-9 na baitang na siya, kaya para umangat, nangailangan siya ng ilang beses na mas maraming enerhiya kaysa noong ika-8 baitang. May iba pa sa unahan. Nagpatuloy siya, kung saan ang ika-3 embudo ay naglalaman ng mapusyaw na kulay rosas na estalaktita, bagamat kaunti lamang ang dami, halos 1 kutsara lang ang laman sa embudo. Hindi nahihiya si Yusuf Zok, dinilaan niya ang kanyang dila at mabilis na ininom lahat. Nang inig ang kanyang nascent soul, patuloy na lumalakas ang kanyang cultivation level, ngunit hindi pa rin niya nakakamit ang katayuan ng isang immortal saint. Nagpatuloy siya at sa wakas ay nakarating sa ika-4 na funnel, na nagpatunay sa kanyang naunang iniisip. Ang kuwebang ito ay nahahati sa 4 na zona, at ang ika-4 na zona ay naglalaman ng mga dekalidad na stalactite, na kulay pula. Kaunting piraso lang ito, nakita ni Yusuf Zok na sa loob ng embudo ay mayroon lamang isang malaking patak ng pulang estalaktita, na bahagyang mas malaki kaysa sa isang soybean. Mabuti na kaysa wala. Walang paghingi ng tawad si Yusuf Zok at marahang dinilaan ang pinakamataas na uri ng estalaktita. Biz, ang nag-iisang patak na ito ng pinakamataas na uri ng estalaktita ay mas malakas kaysa sa pinagsamang lahat ng nauna. Pagpasok pa lang nito sa kanyang tiyan, ang kanyang nascent soul ay nanginig ng malakas, at ang kanyang cultivation level ay mabilis na tumaas. Sayang lang, kung ibang tao lang iyon, baka sumabog na sila dahil sa enerhiya o kaya'y nakarating na sa ilang yugto, pero hindi pa rin siya umaabot sa antas ng isang immortal saint. Masyadong maraming enerhiya ang kailangan ng kanyang bagong kaluluwa. Wala nang natira, awa. Tumingin si Yusuf Zok sa unahan at wala nang nakitang mga imbudo, dahil narating na niya ang dulo. Pero kahit ano paman, dahil ang unang pulang tuldok na ito ay ang estalaktita, tiyak na mas malaki pa ang pakinabang ng ibang mga lihim na kaharian. Kasabay ng isang whoosh, lumipad palabas ng kuweba ng estalaktita si Yusuf Zok, patungo sa susunod na lihim na kaharian. At ang sumunod ay kilala bilang Earth Heart Spring, isang bukal na tila para sa paliligo. Gayunpaman, nakaramdam din si Yusuf Zok ng pabago-bagong enerhiya sa loob ng tubig ng pool. Basta enerhiya lang yan, kaya ko yang sipsipin. Mabilis na pinaandar ni Yusuf Zok ang Eye of Heaven, sabay saksak patungo sa tubig sa loob ng Earth Heart Spring. Whoosh! Nang dumampi ang pulang sinag ng Eye of Heaven sa tubig, agad itong nag-alis ng usok, na nagdulot ng matinding singaw, at kasabay nito, nakarinig si Yusuf Zok ng isang kalabog, sa loob ng kanyang katawan. Siya ay umunlad, siya ay naging isang immortal saint. Nakatulong ang Earth Heart Spring Water, matapos niya itong higupin, nagawa niyang sumulong. Habang siya ay tuwang-tuwa, ang Emperoress na nakaputi, na kilala bilang Lotus Birch, ay pumasok sa kuweba ng estalaktita. Pero nang makita niyang walang laman ang 4 na funnel, agad siyang nagalit. Wala nang natira kahit isang patak,
kahit ang mga stalactite na nasa ibaba, gitna, o pinakamataas na antas. Sus Mariosep, sinabi lang ng amo ko na gamitin mo ito para sa pagtatanim, hindi para kainin at magnakaw. Galit na lumabas si Lotus Birch sa kuweba ng estalaktita at nagmamadaling patungo sa Earth Heart Spring. Samantala, si Yusuf Zok ay nakarating na sa ikatlong pulang tuldok, determinadong sakupin ang lahat ng kayamanan mula sa bawat pulang tuldok, bawat lihim na kaharian. Nang dumating si Lotus Birch sa Earth Heart Spring at nakitang natuyo na ang swimming pool, halos mawalan siya ng hininga. Kahit ang Earth Heart Spring water ay ninakaw ng tuyo, itong si Martin Hop ba ay isa lamang dakilang magnanakaw. Namutla ang mukha niya sa galit, tumayo siya sa gilid ng Earth Heart Spring, kinagat ang labi, at saka biglang naglabas ng message jade disc para tawagin ang tatlo niyang kapatid na babae para hulihin ang magnanakaw. Kahit na isa siyang tanyag na panauhin ng kanyang amo, hindi iyon naging dahilan para magnakaw siya. Kaya, nagpasya siyang turuan ng leksyon si Martin Hop at ibalik dito ang lahat ng ninakaw na estalaktita at tubig mula sa bukal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1115 ang pamana ni Leilani May, Lotus Birch, anong problema? Mabilis na dumating sina Khalil Norris, Kelani Henson, at isa pang babaeng nakarosas na damit dahil nabanggit ni Lotus ang paghuli sa isang magnanakaw, kaya't labis silang nabahala. Kabilang sila sa apat na pangunahing disipulo ni Leilani May ng dakilang emperador at responsable rin sa pagbabantay sa lahat ng bagay sa Crystal Realm. Sa buong Crystal Realm, silang apat lang at si Leilani May ng dakilang emperador ang naroon, kaya ang presensya ng isang magnanakaw ay nangangahulugan na nabigo sila sa kanilang mga tungkulin. Ano? Paano natuyo ang tubig ng Earth Heart Spring? Biglang bulalas ni Khalil Norris sa gulat, nang mapansin niyang pagkababa niya ay natuyo na ang Earth Heart Spring, wala ng tubig. Diyos ko, sino ba ang may lakas ng loob na nakawin ang Earth Heart Spring water? Ang babaeng nakarosas na Bestaida, na nagngangalang Fury Birch, ay isa ring immortal monarch sa ikasyam na baitang. Lotus Birch, bilis, nasaan ang magnanakaw? Galit na tanong ni Kelani Henson. Sino pa kaya iyon, kung hindi si Martin Hop? Walang mga tagalabas dito. Ibinigay sa kanya ng ating Panginoon ang utos ng emperador, na nagpapahintulot sa kanya na malayang linangin at gamitin ang mga mapagkukunan sa loob ng mga lihim na lugar ng Crystal Realm. Ngunit sa halip, hindi lamang niya ninakaw ang tubig mula sa bukal ng puso ng daigdig, kundi kinuha rin niya ang lahat ng apat na uri ng mga estalaktita mula sa kuweba. Ninakaw din niya ang mga iyon. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Lotus Birch, biglang nagdilim ang mga mukha ni Khalil Norris, Fury Birch, at Kelani Henson. Sinasamantala ba ni Martin Hop ang kanilang kabaitan? Hinayaan nila siyang magsaka at ang kanyang mga kamag-anak ay nagpapalakas ng kanilang mga katawan sa lawa ng linglong, na isa ng karagdagang biyaya mula sa kanilang Panginoon. At ngayon, si Martin Hop ay kumukuha pa ng higit at nagnanakaw. Kukunin ang lahat ng resources. Ito ay mga yamang sila mismo ay nag-atubiling gamitin ng walang ingat. Hindi maganda, kung ang dalawang lihim na lugar na ito ay ninakaw, kung gayon ang iba pang mga lihim na lugar, sigaw ni Khalil Norris. Huwag kang magpanik, nagnanakaw lang siya, hindi niya ginagamit lahat. Paano magagamit ng isang tao ang ganito karami? Siguradong itinago niya iyon sa kanyang nasasakupan. Kailangan lang natin siyang mahuli at pilitin na sumuko, malamig na pang-aasar ni Lotus Birch, pagkatapos ay biglang bamulong, pero naguguluhan din ako kung paano natin siya haharapin. Anong kasunduan ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya? Biglang tanong ni Kelani Henson. Hindi ko alam, sabay-sabay na umiling ang tatlong babae. Wala silang alam na anumang kasunduan sa pagitan ni Leilani May at Martin Hop. Nabalitaan nila na umalis na si Leilani May sa Immortal Mountains para hanapin ang Heaven's Origin, at wala siya sa estate. Kahit ano pa man ang maging kasunduan, basta't hindi natin siya papatayin, magiging maayos tayo, di ba? Malamig na sabi ni Fury Birch, o dapat ba nating sirain ang antas ng kanyang cultivation? Napakatuso naman ng lalaking ito. Ang mga ginawa niya sa Heartbreak Cliff ay hindi lamang pagmamayabang, kundi totoong katotohanan. Kahit sina Joseph Schwartz at Kaysen Meskipon ay walang magawa tungkol sa kanya. Malamang mahihirapan tayong apat na paalang bisa siya,
Hindi man lang natin mapasok ang nasasakupan niya. Anong gagawin natin? Nagtinginan ang apat na babae. Madali lang yan, pagbabantaan natin siya gamit ang mga kamag-anak niya. Malamig na pang-aasar ni Lotus Birch. Hatiin tayo sa dalawang grupo. Ako at si Kal-El Norris ay susunod kay Martin Hop, habang ikaw, sina Kelani at Fury, ay pupunta sa lawa ng Linglong. Kailangan nating mapanatili ang komunikasyon sa lahat ng oras. Kung hindi niya ilalabas ang mga ninakaw na kayamanan, magpapadala kami sa iyo ng mensahe, at saka ka nalang kikilos laban sa mga kamag-anak niya. Paano tayo kikilos? Patayin sila. Tumingin sina Kelani at Fury kay Lotus Birch. Hindi natin sila kailangang patayin, maingat pa rin si Lotus Birch habang nag-iisip at nagsasalita, kung hindi ibabalik ni Martin Hop ang mga mapagkukunan, maaari nating hilahin palabas ang kanyang mga kamag-anak mula sa Linglong Pond, na pipigil sa kanila sa pagkumpleto ng kanilang body forging. Alam mo, kung maaabala sa kalagitnaan, hindi na sila makakabuo ng panibagong buhay. Sige. Gawin na natin iyan, ang tatlong babae ay nagkakaisang sumang-ayon kay Lotus Birch, at pagkatapos ay agad na nahati sa dalawang grupo, ang isa ay pinamumunuan nina Lotus Birch at Kal-El Norris upang habulin si Yusuf Zoc, at ang isa naman ay nina Kelani Henson at Fury Birch hanggang sa Linglong Pond. Ilang sandali pa, narating nina Lotus Birch at Kal-El Norris ang Yin Yang Garden, kung saan may mga yamang-yaman, bagamat hindi natitinag. Pagpasok sa lihim na lugar ng hardin ng Yin Yang, ang isa ay pupunta sa isang platapormang bato, at kapag nakaupo rito, makikita ang dalawang bituin sa kalangitan, isang bituin ng Yin at isang bituin ng Yang, para sa paglinang ng sining ng Yin at Yang. May nakapunta na rito, malamang nasa loob siya at naglilinang. Tara na, pinangunahan ni Lotus Birch ang pagsalakay papasok sa hardin ng Yin Yang. Gayunpaman, nang pumasok sila ni Kal-El Norris sa Yin Yang Garden, agad silang nalito. Naroon pa rin ang platapormang bato, ngunit nawala na ang dalawang bituin sa langit. Oo, nawawala ang dalawang napakalaking bituin, ang bituing Yin at bituing Yang. Nako, muntik nang maglure ng dugo ang dalawang babae, talaga bang ninakaw din ni Martin Hop ang mga bituin? Ah, Martin Hop, gusto mo bang magpakamatay? Parehong balisa ang dalawang babae. Hindi dapat ganito ang gawin, nagdudulot ito ng kapahamakan. Wala siya rito, pumunta na tayo sa susunod na lugar. Nagpatuloy ang dalawang babae sa kanilang paghahabulan. Di nagtagal, narating nila ang ikaapat na lihim na lugar, na nagtatampok din ng mga di natitinag na yamang-yaman. Ang lugar na ito ay ang Crystal Realm. Pagpasok at pagtingala sa langit, makikita ang isang kakaibang mundo, at maging ang mga eksena mula sa mga buhay noon at ngayon. Ito ay isang espasyo para sa pagmumuni-muni at paglinang. Gayunpaman, isa pang eksena na ikinabaliw ng dalawang babae ang naganap, wala na ang mga glass fragment sa kalangitan ng Crystal Realm. Sa pamamagitan lamang ng mga glass fragment makikita ng isang tao ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, at malinang ang pag-unawa. Ang mga pira-pirasong ito ay sinauna at bihira, at nahirapan ang kanilang Panginoon na makuha ang mga ito, ngunit ngayon ay ninakaw ang mga ito ng isang baguhan lamang. Mapangahas siya, nangangahas magnakaw ng kahit ano. Talagang patay na siya, walang sino man sa langit o lupa ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Dapat pa rin nating ipaalam muna sa ating Panginoon, kahit napatayin natin siya, dapat muna nating ipaalam sa Panginoon, sabi ni Kal-El Norris. Ma'am, ipapaalam ko na sa amo ngayon din, sabi ni Lotus Birch habang tumatakbo palabas, nakikipag-usap gamit ang jade dishware kay Leilani Mai, ang dakilang emperador. Maya-maya, nang hindi pa sumasagot si Leilani Mai, nakarating sila sa ikalimang lihim na lugar, na wala ring laman. Wala na ang lahat, nagpatuloy ito sa ika-6, ika-7, at ika-8 pwesto. Lahat ng kayamanan ng mga lihim na lugar, maging ang mga ito ay mga pambihira o mga hiyas sa paglilinang, ay nawala lahat. Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ni Yusuf Zoc, dahil nang magamit niya ang Eye of Heaven, lahat, kasama na ang mga glass fragment at ang mga bituing Yin at Yang, ay naubos ang enerhiya at nauwi sa wala. Walang anumang bagay sa mundo ang hindi kayang nakawin ng mata ng langit. Sa ika-9 na lihim na lugar, sa wakas ay nakita ng dalawang babae si Martin Hop.
Nakahinga rin sila ng maluwag dahil buo pa rin ang mga kayamanan ng ika-9 na lihim na lugar. Gayunpaman, sa panahong ito, tila naitaas na ni Martin Hop ang kanyang kaharian. Hindi na siya isang immortal monarch ng 8th rank kundi isa na siyang immortal saint ng 8th rank. Ang halimaw na ito ay nakalundag ng 9 na maliliit na kaharian sa loob lamang ng napakaikling panahon, isang malaking pag-akyat. Bukod dito, ang kayamanan ng ika-9 na lihim na lugar ay isang larawan, isang sariling larawan na ipininta ni Leilani Mai, ang dakilang emperador. Alam ni Kal Norris at Lotus Birch na ang larawan ay naglalaman ng tunay na pamana ni Leilani Mai, lahat ng panghabang buhay na natutunan ng dakilang emperador ay nasa larawang iyon, at kahit sila ay hindi ito maintindihan. Ang larawang ito rin ang balak iwan ni Leilani Mai para sa mga nakatadhana pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa kaharian ng langit. Martin Hop, humanda kang mamatay. Habang nakatayo si Yusuf Zok sa harap ng larawan habang nakatalikod sa kanila, malakas na sumigaw si Lotus Birch, at pagkatapos ay sabay na pinakawalan nila ni Kal Norris ang Emperor Domain, mahigpit na nakayakap kay Yusuf Zok. Gayunpaman, ang kanilang sigaw ay naging dahilan ng biglang pagkasunog ng larawan ng kanilang Panginoon, at pagkatapos ay ang apoy ay nagpalit ng isang anino, ito ang birtual na imahe ni Leilani Mai na iniwan niya. Nakangiti siya habang ang birtual na anyo ay nanginginig sa mga panginginig, pagkatapos ay naging isang liwanag na tumagos sa tuktok ng ulo ni Yusuf Zok. Hindi lumingon si Yusuf Zok bagkus ay iniunat niya ang kanyang mga paa at kamay at nagsimulang lumutang ng mag-isa. Muling nalitaw sina Lotus Birch at Kal Norris. Naunawaan ba ni Martin Hop ang larawan ng dakilang emperador? Nakuha ang tunay na pamana. Kasabay nito, si Leilani Mai, na bumibisita sa palasyo ng emperador ng langit na si Yuan, ay biglang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pagkalito, paano nakuha ng isang tao ang aking pamana? Maaari kayang siya iyon? Imposible, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1116 na nagsisimula ang labanan, si Leilani Mai man o si Lotus Birch, hindi nila alam kung ano ang mana ng kanilang Panginoon, hindi nila maarak ang misteryo sa larawan, ngunit ngayon ay malinaw na, naunawaan ito ni Martin Hop at sa gayon ay natanggap ang pagkilala ng larawan. Pero paano nangyari ito ng ganito kabilis? Paano niya lubos na naunawaan ang mana ng dakilang emperador Leilani ng ganoon kadali? Hindi na kumikilos ang dalawang babae, orihinal na plano nilang supulan si Martin Hop, ngunit ngayong natanggap na ni Martin Hop ang mana ng kanilang Panginoon, tiyak na maituturing na siyang disipulo ng kanilang Panginoon, tama ba? Ano ang dapat nating gawin? Mapait na ngumiti si Leilani Mai, natanggap na niya ang mana ng Panginoon, paano niya ito nagawa? Kakaiba ito, maghintay tayo, sabi niya. Dapat ay malapit nang bumalik ang amo at ang larawan ay mayroong nakatagong koneksyon sa kaluluwa, kaya ang ingay dito ay dapat na alam ng amo. Alam nga ng dakilang emperador Leilani na pumunta siya sa palasyo ng emperador ng langit na daw para sa isang lihim na talakayan, at sa kalagitnaan ng talakayan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Jade Dishware ni Lotus Birch, na nagsasabing may nagnanakaw ng mga mapagkukunan si Martin Hop. Gayunpaman, ang mga mapagkukunang iyon ay inilatag lahat doon. Marahil ang mga stalactite at mga katulad nito ay maaaring nakawin ni Martin Hop, ngunit ang star power o ang Earth Heart Spring Water, hindi maaaring nakawin ni Martin Hop ang mga iyon, hindi ba? Kaya inakala niyang gumagawa ng bundok si Lotus Birch mula sa isang maliit na bunten ng mga bagay. Gayunpaman, nang matanggap ni Yusuf Zok ang kanyang pamana, hindi pa rin niya maiwasang manindigan. Martin Hop, natanggap niya ang mana mo. Tanong ng Heavenly Daw Emperor nang may interes. Siya siguro yun, ibinigay ko sa kanya ang utos ng emperador ko, pwede siyang makapasok sa aking lugar na mana, kailangan kong bumalik at alamin, sabi ng dakilang emperador Leilani habang tumatayo siya para umalis. Nag-isip sandali ang emperador ng langit na daw at pagkatapos ay sumunod sa kanya, lumilipad katabi niya, matagal ko nang alam na gumawa ka ng larawan ng mana, plano mong selyuhan ang lawin ng buhay at kamatayan pagkatapos ng kamatayan o pag-akyat. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano nga ba ang eksaktong mana sa iyong retrato? Ano pa ba? Mapait na ngumiti ang dakilang emperador Leilani, ito ang sining ng linglong na 8 mukha. Siya, nang marinig ang mga salita ng dakilang emperador Leilani,
hindi rin napigilan ng Heavenly Dao Emperor ang mapabuntong hininga. Ang sining ng Eight Faces Linglong ay ang sukdulang sikretong sining ng dakilang Emperador Leilani, at ang linglong na ito ng Eight Faces ay hindi nangangahulugang pagiging madaling umangkop sa lahat ng aspeto, kundi isang uri ng teknik sa paglilinang ng labanan, na sumasaklaw sa 8 anyo, 8 aspeto lamang. Dahil sa taglay niyang Eight Faces Linglong Art, ang husay ng dakilang Emperador Leilani ay namangha sa mundo, bukod sa kanya, ang Heavenly Dao Emperor, walang sino man ang makakapigil sa kanyang Eight Faces Linglong Art. At alam din ng Emperador ng Langit na daw na hindi pa plano ng dakilang Emperador na si Leilani na ipasa ang mana sa iba ngayon. Ang kanyang larawan ay nasa Glass Heavenly Realm, at sa kasalukuyan ay hindi maaaring makapasok ang mga tagalabas, kaya walang sino man ang makakakuha ng kanyang mana. Ito ay isang bagay na inihanda ng dakilang Emperador Leilani na gawin pagkatapos ng kamatayan o pag-akyat sa langit, ngunit sa hindi inaasahan, naunawaan na ito ni Martin Hop ng mas maaga. Whoosh! Napakabilis ng dalawang emperador. Sa loob ng wala pang oras na ginugol bago lumamig ang isang tasa ng tsaa, pareho silang nakapasok sa Glass Heavenly Realm at mabilis na nakarating sa Ninth Secret Place. Master, Heavenly Dao Senior. Agad na bati ni Leilani at Lotus sa dalawa. Ikinumpas ng dakilang Emperador Leilani ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin kay Yusuf Zok na lumulutang sa hangin. Umunlad na naman ba siya? Immortal Saint 8th rank. Nagulat si Grand Emperor Leilani. Guro, ninakaw na niya ang lahat ng mapagkukunan ng mga sikretong lugar, kasama na ang Dunyinyang Stars, kasama na ang mga piraso ng salamin, ngayon lahat ng sikretong lugar ay gin-iba na. Mabilis na sabi ni Lotus Birch. Maaaring nakawin ang mga Yinyang Stars. Pati mga piraso ng salamin. Medyo natigilan ang dakilang Emperador Leilani. Malapit na niyang matapos ang pagtanggap ng mana, malumanay na paalala ng Heavenly Dao Emperor. Imposible, agad na umiling ang dakilang Emperador Leilani, tinatanggap ko na ang aking mana, at natututo na akong maging dalubhasa sa sining ng linglong ng 8 mukha, hindi ito posible kung wala ang daan-daang taon. Pero siya, nagsalita ang Heavenly Dao Emperor hanggang sa puntong ito, whoosh, si Yusuf Zok na lumulutang sa ere ay biglang lumapag, pagkatapos ay biglang nagmulat ng mga mata. Whoosh! Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, isang kislap ng liwanag ang dumaan, at kasabay nito, idinilat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata upang tumingin kay Leilani at sa Heavenly Dao. Haha, binabati kita, kaibigan ko, sa pagtanggap ng pamana ni Leilani. Tawa ng dakilang emperador. Nagkataon ba na ang senior na ito ang dakilang emperador? Nakita na ng nakababatang ito, si Martin Hop, ang dakilang emperador, mabilis na yumoko si Yusuf Zok at nagbigay ng saludo. Sige, Martin Hop, naisama mo na ba ng buo ang aking Eight Faces Linglong Art? Sa sandaling iyon, ang emperador ni Leilani ay parehong gulat at naguguluhan, at nagtanong kung paano ito nagawa ng ganito kabilis. Noon lamang yumoko ng malalim si Yusuf Zok sa emperador ni Leilani at sinabing, ang mana mula sa dakilang emperador ay mahiwagang nakakabighani. Malaki ang nakinabang sa akin kahit hindi ko intensyong matanggap ang mana mo. Pagdating ko rito, nakita ko ang iyong larawan at hindi ko namamalayang nakaugnay ako ng malalim dito sa antas ng kaluluwa. Sinasalakay mo ako gamit ang 800 linglong art at hayaan mong makita ko kung paano mo nagawang maunawaan ang aking 8 mukha na linglong art ng napakabilis. Napansin ni Yusuf Zok na mukhang hindi masyadong natuwa si Leilani Emperor at seryoso lang, kaya bigla siyang umatras. Pagkatapos, habang inihahanda ni Leilani Emperor ang kanyang sarili, biglang gumawa ng hakbang si Yusuf Zok, ang unang mukha, tunay na punto ng puso. Kasabay ng isang ugong, itinuro ni Yusuf Zok ang kanyang daliri pakanan sa noo ng emperador ni Leilani. Ang daliring ito, nang iunat, ay nagdulot ng panginginig sa espasyo, pag-ikot ng mundo, at lahat, kasama na ang dakilang emperador, ay agad na nakulong sa isang ilusyon. Sa ilusyonaryong mundong ito na parang isang mundong salamin, sila ay natigil, hindi makagalaw o makapagsalita. Ito ang pinakamistikong divine skill ng Leilani Emperor, ang una sa Eight Faces Linglong Art, ang True Heart Point. Basag. Agad na binasag ng dakilang emperador ang mundo ng salamin, at nawalan ng malay. Gayunpaman,
Si Leilani Emperor ay nakulong pa rin sa ilusyon, at sina Lotus Birch at Greenbud ay nanigas at hindi makagalaw. Gaano kalakas, kaya niyang gamitin ang 8 Faces Linglong Art ng mas malakas pa kaysa sa mismong Leilani Emperor. Anong klaseng kapangyarihan ito? Lihim na namangha ang dakilang emperador, iniisip na sa isang galaw na ito, maaaring mangibabaw si Martin Hop sa mundo. Basag. Nang malapit nang marating ng daliri ni Yusuf Zok ang noo ng Emperador Leilani, nagkamalay ang Emperador Leilani at mabilis na umatras. Sa sandaling iyon, gumalaw din si Yusuf Zok, humakbang sa kaliwang bahagi na parang isang paikat na dragon ahas at sumigaw, ang pangalawang mukha, kaliwang walang landas. Whoosh! Ginawa niyang palad na parang nagtutulak ang nakaturo niyang daliri. Tama na. Biglang sumigaw ang emperador ni Leilani para tumigil, nang mapagtanto niyang ganap nang naunawaan ni Martin Hop ang tunay niyang mga turo, na mas mabisa pa kaysa sa sarili niyang gamit. Siyempre, ang susi ay ang napakalawak at mahiwagang kapangyarihang ipinakita ni Martin Hop, na nagtataglay ng kakayahang supulan ang lahat. Ano ba itong kapangyarihang ginagamit mo? Maaari mo ba akong sabihin? Nang makitang binawi ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, nag-aalalang nagtanong ang emperador ng Leilani. Sikreto lang yan. Umiling si Yusuf Zok. Ang kanyang nascent soul ay pinaghalong heavenly power, boundary force, star power, at marami pang ibang puwersa. Hindi na rin niya alam kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Sige, hindi na ako magtatanong pa, pero gusto ko pa ring batiin ka sa pagiging dalubhasa mo sa aking 8 Faces Linglong Art. Nagpalitan ng tingin ang emperador na si Leilani at ang dakilang emperador. Matapos makamit ni Martin Hop ang Immortal Saint 8th rank at matutunan ang 8 Faces Linglong Art, ang kanyang lakas ay labis na lumalagpas sa kanyang dating lakas sa Heartbreak Cliff. Kahit ang emperador ni Leilani ay naramdaman na baka hindi niya ito mapigilan kung gagawin niya ang lahat. Bud, Lotus, tulong, may nangyaring kakilakilabot, bigla, mula sa malayo, narinig ang boses ni Purple Robe, at di nagtagal ay nagulat ang lahat at nakita si Purple Robe na may punit-punit na damit, dumudugo mula sa bibig at malinaw na malubhang na sugatan. Anong nangyayari? Gulat na gulat ang lahat. May mga ngahas kayang pumasok sa glass mortal stream ni Leilani Emperor. May mga demonyong emperador, 3 demonyong emperador sa Linglong Pond. Sinaktan nila ako at banihag si Pearl. Ano? Pagkarinig sa mga salita ni Purple Robe, parehong naglaho ang emperador ni Leilani at ang dakilang emperador, habang matalim na nakataas ang kilay ni Yusuf Zok. Totoo ngang may 3 demon emperor sa Linglong Pond, na siya mismo ang nag-organisa sina Gracelyn Maki, Barbarian Newton, at Black Newton, na pawang nakatago sa ilalim ng hamog. Noong panahong iyon, wala siyang sapat na tiwala kay Leilani para iwanang mag-isa ang kanyang mga pinakamalalapit na mahal sa buhay sa Linglong Pond. Pero bakit sila nakipaglaban sa mga disipulo ng emperador ni Leilani? Swoosh! Humakbang din siya paabant, ang bilis niya ay hindi kasing bilis ng dakilang emperador o ni Leilani. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1117 Pagtatanim ng tinak sa lawa ng linglong. Hawak ni Gracelyn Maki ang kanyang espada bilang pagtatanggol kay Ruth Wilcox at sa iba pa na nasa tubig, habang si Barbarian Newton at ang isa pa ay matatag na nakatayo sa katawan ng nilalang na iyon na may ranggong emperador, na naging dahilan upang hindi makagalaw ang makapangyarihang nilalang. Ang nilalang na iyon ay nasa huling yugto rin ng ika-9 na baitang, isang nilalang na nasa ranggo ng huling bahagi ng ika-9 na yugto, na ang katanyagan ay umaalingaw-ngaw sa buong Immortal Realm. Gayunpaman, kakaakyat pa lamang ni Barbarian Newton at ng kanyang kasama sa ika-9 na baitang, isang malaking agwat ang nasa pagitan ng kanilang kapangyarihan at ng sa nilalang na iyon. Ngunit ngayon, ang dakilang emperador na iyon ng isang nilalang ay niyuyurakan ng 2 madilim na nilalang, isang tanawing tunay na nakagugulat. Siyempre, ang hindi alam ng nilalang at ng isa pa ay parehong nakasakay sina Barbarian Newton at ang kanyang kasama sa huling tren ng Chaos Chi. Halos 2 araw silang nag-cultivate sa Chaos Chi, at ang 2 araw na ito ay nagdala sa kanila ng napakalaking pakinabang. Ang 2 Demon Emperor ay banayad na nagpamalas ng aura ng pagbabalik sa kanilang orihinal at dalisay na estado. Lalo na pagkatapos ng kanilang ebolusyon mula sa hamog ng Merito, pareho silang nagkaroon ng walang kapantay na minanang supernatural na kapangyarihan. Sa madaling salita, ang kanilang mga divine skills ay umunlad na.
At dahil naglunsad sila ng isang sorpresang pag-atake, hindi nakapagtataka na ang nilalang at ang kanyang kasama ay nabigla. Graceland, isang demonyong oso at isang demonyong toro. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagkababa pa lang ng Emperor of the Heaven Primordial sa Linglong Pond, si Leilani Mai, ang dakilang Emperor, ay sumigaw ng matindi. Ang tatlong dakilang demonyong ito ay tunay na naghahangad ng sarili nilang kamatayan, ng ahas na pumasok sa Glass Life Death Gorge, ng ahas na pumasok sa kanyang Glass Abode. Halakhak, Glass Beauty, hindi talaga ito ang paraan ng pag-retreat sa mga bisita mo. Sigaw ng madilim na demonyo sa tawa, mahigpit na niyakap ang nilalang na parang nagbabantang kitilin ang buhay nito sakaling kumilos si Leilani Mai laban sa kanila. Emph, ang tapang mo naman. Galit na sumangot din ang Emperor of the Heaven Primordial. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga immortal at demonyo ay hindi kailanman nagkampi, at ang mga demonyong emperador ng alinmang mundo ay hindi kailanman lalagpas sa kanilang hangganan, dahil ang pagtawid sa linya ay magdudulot ng malawakang paghihiganti. Pero ngayon, tatlong malalaking demonyo ang talagang pumunta sa bahay ni Linglong. Ang kanilang katapangan ay biglang sumulpat. Dalawang dakilang emperador, hawakan ninyo ang inyong mga kamay. Biglang dumating si Yusuf Zok at direktang lumipad sa pagitan ng dalawang panig. Nagulat ang Emperor of the Heaven Primordial, si Leilani Mai, at ang iba pang may dalang berdeng usbong, lilang damit, at si Lotus Birch. Pagbati sa Panginoon, sabay-sabay na isinuot ni Barbarian Newton at ng isa pa, kasama si Graceland Maki, ang kanilang mga espada at ngumiti, pagkatapos ay yumuko sila at kinilala ang kanilang Panginoon. Anong nangyayari dito? Ang Emperor of the Heaven Primordial, si Leilani Mai, at ang iba pa ay agad na nawalan ng malay, tatlong Demon Emperor ang tumatawag kay Martin Hop na kanilang Panginoon. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Yusuf Zok at nagtanong. Para sagutin ang Panginoon, malamig na sabi ni Graceland Maki, yung mga nakasuot ng kulay rosas at lilang damit, palihim silang pumasok dito, tinangkang sabutahehin ang mga punong guro na ina. Kung hindi tayo nakialam, maaaring hindi lang sana nabigo ang mga babae sa muling pagbuo ng kanilang mga katawan kundi maaari pa sanang malubhang nasugatan. Mabagsik na lumingon si Yusuf Zok, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa nakalila at pagkatapos ay lumipat kay Leilani Mai. Dakilang Emperador Leilani, tungkol saan ba ito? Tanong ni Yusuf Zok sa mabigat na boses. Nagulat, kumunat ang noo ni Leilani Mai at saka nagsalita sa tonong hindi rin nasisiyahan, mga damit na lila, tungkol saan ito? Huminga ng malalim ang akusado at buong kumpiyansang tumayo at iginiit, na ninakaw ni Martin Hop ang lahat ng estalaktita at lahat ng tubig mula sa puso ng daigdig. Kami, ang apat na magkakapatid, ay nagsanggunian tungkol sa bagay na ito, gusto naming ibigay ni Martin Hop ang mga ninakaw na gamit, kaya napagpasyahan naming gamitin ang kanyang mga kamag-anak bilang instrumento. Mayroon siyang tirahan sa kuweba na tinatawag na Magic Treasure, natakot kaming hindi namin siya kayang hawakan, kaya napilitan kaming gawin ang huling paraan na ito. Tunay nga, plano naming apat ito. Sabay-sabay na lumapit si Lotus Birch at ang isa pa para sabihin. Huminga ng malalim si Leilani Mai, pagkatapos ay biglang humajejek ng mapait at umiling, pinayagan kitang gamitin ang mga mapagkukunan ng aking Glass Abode, pero hindi ko sinabing pwede mong i-empake ang mga iyon at dalhin, hindi ba? Umubo ng mahina si Yusuf Zok bago nahihiyang sinabing, hindi ko kinuha, inubos ko lang lahat. Kung hindi, paano mo sa tingin ako nakaabante ng ganito kabilis? Nagsisinungaling ka, saway ni Lotus Birch, hindi pa kasama rito kung kaya mong ubusin ang lahat ng resources, kahit na gawin mo, paano ka makakaakyat ng isang level lang, nalalaktawan ang 9 na level. Hindi lang ikaw, kahit kami ay hindi nakayanan ang ganoon karaming mapagkukunan. Sisibog na tayo, paano mo maihahambing ang iyong sarili sa akin? Ganti ni Yusuf Zok. Sige, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, kaibigan. Maaari mo bang hayaan muna ang iyong demonyong alipin na pakawalan ang perlas? Ikinumpas ng dakilang emperador ang kanyang kamay upang mamagitin, ngayon ang kanyang pagkagulat ay hindi tungkol sa mga mapagkukunan, kundi kung paano naging mga demonyong alipin ni Martin Hop ang tatlong halimaw na nasa antas ng demonyong emperador.
Alam din ni Yusuf Zok na isa itong hindi pagkakaunawaan, ngunit ng pag-isipang mabuti, nakaramdam pa rin siya ng pagkailang. Mabuti na lang at handa siya at itinago rito ang tatlong malalaking halimaw, kung hindi, hindi kaya't nanganganib ang kanyang pamilya. Itim na Barbarian Newton, palayain mo siya, at tandaan, labis kong pinoprotektahan ang sarili kong mga tauhan. Kalimutan na natin ang pangyayari ngayon, walang nasaktan sa pamilya ko. Pero kung sila ay, malamig na sumulyap si Yusuf Zok kay Gracelyn Maki at sa mga babaeng nakalila, ngunit hindi na siya nagpatuloy. Matapos palayain ni na Black Barbarian at Barbarian Newton si Gracelyn Maki, lumipad siya pabalik sa likuran ni Leilani May, ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit. Sa puntong ito, si Leilani May ay labis ding nabagabag, at ang kanyang puso ay lalong naguguluhan. Ang apat niyang disipulo, na nakasama niya ng napakaraming taon, kailan pa sila nakaranas ng ganitong kawalan. Bukod dito, wala nang yaman ang siyam niyang lihim na lupain. Bagamat dati na siyang sumang-ayon na maaaring gamitin ni Martin Hop ang mga iyon ayon sa gusto nito, hindi siya naniniwalang ginamit ni Martin Hop ang lahat ng iyon, tiyak na palihim itong kumuha ng ilan. Kaya, nagsimula siyang magduda sa karakter ng anak ng paglikha na ito, at kasabay nito ay sinisi ang sarili sa pagiging padalos-dalos, nakipagkasundo kay Martin Hop nang napakabilis ng hindi sinisiyasat ang karakter at integridad nito. Ngayon ay tila bagamat pinapaboran ng tadhana si Martin Hop, ang kanyang pagkatao ay napakasama, hindi isang taong mapagkakatiwalaan. Isang tinak ang tumubo sa puso niya. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang bisitahin ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, kaya pansamantala, hayaan na lang niya ito, at harapin ang lahat pagkatapos matapos ang transaksyon. Napansin din ni Yusuf Zok, dahil sa kanyang pagiging mapanuri, ang pagkayamot at pagkairita ni Leilani May. Kahit pilit niyang itago, nararamdaman pa rin niya. Alam niyang ang tiwalang nabuo sa pagitan nila ay naglaho na parang bula dahil sa pangyayaring ito. Dakilang Emperador, ituloy na natin ang transaksyon. Dadalhin kita sa isla ng mga Diyos. Sa ngayon, nais ko munang magpahinga ng tahimik dito ang aking pamilya at linangin ang kanilang mga katawan. Maaari ko bang malaman kung posible pa iyon? Magalang na tanong ni Yusuf Zok na may kasamang pagsaludo gamit ang kamao. Siyempre, dapat magpatuloy ang transaksyon, nakangiting sabi ni Leilani May, maaaring linawin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Kung gayon, manatili ka rito, at pagkatapos ng dakilang labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, sabay-sabay nating tuklasin ang isla ng mga Diyos. Pagkasabi nito, tumalikod si Leilani May at umalis. Humph! Galit na senggal ng apat na babae at umalis na rin. Masayang sumulyap ang emperador sa langit kay Yusuf Zok bago lumabas ng Linglong Pond. Nang makita ni Yusuf Zok na nakaalis na ang lahat, dumilim ang kanyang ekspresyon. Ang tatlong malalaking halimaw ay nakatayo sa isang tabi, maingat at tahimik na parang may nagawa silang mali. Hindi kita masisisi, tama ang ginawa mo. Bukod dito, kung mayroon mang sino man, kahit sino pa, na maglalakas loob na saktan muli ang pamilya ko, huwag kang mag-atubiling. Hindi mo kailangang hulihin ang kahit sino ng buhay, patayin mo na lang sila. Haha, Panginoon, napakaprangka mo, nakakatuwang sundan ka. Tumawa ng malakas si Black Barbarian. Tunay nga, Panginoon, dapat ba tayong maging ganito ka-dominant? Paulit-ulit na tumango ang Barbarian Newton, sa una ay iniisip na parurusahan sila ng Panginoon, ngunit lumabas na inakala ng Panginoon na hindi sila sapat na malupit. Sa wakas ay napagtanto rin nilang dalawa na para sa kanilang amo, ang nakataya sa kanyang mga ginang ay mas mataas pa sa kalangitan. Guro, hindi po masaya si Leilani May sa inyo. Iniisip niya na ninakaw mo ang mga mapagkukunan niya at inatake natin ang mga disipulo niya, kaya kailangan nating mag-ingat. Biglang paalala ni Gracelyn Maki sa kanya. Alam ko, pero hindi ako pwedeng umalis, buntong hininga ni Yusuf Zok. Kinailangan gamitin ng pamilya niya ang Linglong Pond para mag-alaga ng kanilang mga katawan, tutal, sino pa nga ba ang maaasahan niya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1118 nagkataon lang, sumasobra na talaga ang Martin Hop na ito, sabi ng dakilang Emperador Leilani May sa loob ng bahay tiyaan ng Linglong Clan,
Matapos pakalmayan ang kanyang mga disipulo, naupo siya kasama ang dakilang Emperador Tian Yuan. Diretsyong sinabi ng dakilang Emperador Tian Yuan na si Martin Hop ay talagang labis-labis. Ang pagpayag sa iyo na gamitin ang mga mapagkukunan ay isang pribilehiyo dahil maganda ang aming pagtingin sa iyo, ngunit hindi mo dapat basta-basta kunin ang lahat. Nailam niya lahat ng siyam na sikretong lupain. Nakuha pa niya ang mana ni Linglong, kaya naman labis-labis talaga ito. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon siyang tao, ni hindi ko inaasahan na lubos niyang mauunawaan ang aking pamana. Bukod pa rito, ang katotohanang tatlong makapangyarihang demonyo ang kusang naglingkod sa kanya. Ito ay isang malaking sorpresa para sa akin. Anong mga pamamaraan ang ginamit niya para mapasuko ang tatlong demonyong emperador? Sa sandaling iyon, nakabawi na ng kahinahunan ang dakilang emperador na si Leilani Mai. Natural lang, nanatili ang tinek sa puso niya. Hindi tumugon ang dakilang Emperador Tian Yuan sa mga salita ni Leilani Mai, sa halip ay nag-isip at sinabing, nabalitaan ko na sa mundo ng mga demonyo, sa mundo ng mga Buddha, at sa mundo ng mga mahika, nakahanap na rin sila ng mga angkop na kandidato. Anong ibig mong sabihin? Sandali na natigilan si Leilani Mai. Itinuro ng dakilang Emperador Tian Yuan ang direksyon ng Linglong Pond at sinabing may bahagyang ngiti, katulad niya. Ibig mong sabihin, nagulat ang dakilang Emperador Leilani Mai, nagmula rin sila sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos. Tama iyan, tumanggo ang dakilang Emperador Tian Yuan at sinabi. Maaasahan ang impormasyon, at narinig ko na ang mga kandidatong ito ay ang mga anak din ng paglikha mula sa huling panahon. Ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, ang mga may bloodline ng mga Diyos, ay pawang mga anak ng paglikha. Hindi makapaniwalang sabi ni Leilani Mai. Isang tao mula sa mundo ng mahika, na umakyat din ilang taon na ang nakalilipas, ay sinasabing walang taglay na yin o yang, ni lalaki o babae. Mahiwaga ang kanyang pagkatao, nangako siya ng katapatan sa emperador ng demonyong lumalamon ng puso. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng mahika, ang kanyang reputasyon ay halos hindi na mababago ang kay Martin Hop. Siya ay mula rin sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos at isang mortal small cultivator na hindi nakapagsanay kahit ilang libong taon na. Sinasabing mayroon siyang koneksyon kay Martin Hop, o kahit na magkakilala pa nga sila. Kinikilala na ngayon ang taong ito bilang ang nangungunang uri ng demonyo sa mundo ng mahika. Tahimik, huminga ng malalim ang dakilang Emperador Leilani Mai, ganoon na ang huling panahon, puno ng mga kababalaghan at mga anak ng paglikha na sunod-sunod na lumilitaw. Humigop ng tsaa ang dakilang Emperador Tian Yuan at nagpatuloy, sa mundo ng mga demonyo, isang kahangahangang babae mula sa White Fox Clan ang lumitaw. Sinasabing siya ay inapo ng siyam na buntot na demonyong Sora. Siya rin ay nakamit ang kaliwanagan at nagising ang kanyang espiritual na karunungan sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, at ang kanyang pag-akyat ay hindi pa nagtatagal. Siya ngayon ang itinuturing na numero 1 santa sa mundo ng mga demonyo. Sa mundo ng mga Buddha, isang madre ang lumitaw. Siya ay isang disipulo ng Bright Moon Demon nun, at umakyat din mula sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos. Marami rin siyang koneksyon kay Martin Hop. Ang aking katalinuhan ay nagmumungkahi na marami sa mga dakilang emperador mula sa tatlong kaharian ay handang gamitin ang tatlong individual na ito mula sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos upang makarating sa isla ng mga Diyos. Pero hindi naman sila magkakaroon ng sarili nilang langit tulad ni Martin Hop, di ba? Kung wala ang sarili nilang langit, hindi sila makakapasok kahit kasama ang tatlong taong ito. Nalilitong sabi ni Leilani Mai. Kung nakahanap na sila ng mga taong ganoon, hahanap sila ng paraan para makapasok anuman ang mangyari. Deklarasyon ng dakilang Emperador Tian Yuan. Nalampasan na ni Martin Hop ang aking kinikita. Mabuti naman ang intensyon ko sa kanya, pero isa pala siyang kasuklam-suklam na tao. Malinaw na nagdusa ang 4 na batang babae, kasama na si Hazel Dodson, dahil sa kanya. Muling binanggit ni Leilani Mai si Yusuf Zok. Kung hindi dahil sa pinagmulan ng mga Diyos, bakit pa niya iisipin kung anong klaseng tao ito? Bukod pa rito, ang aking mana ay hindi dapat ituloy sa ngayon. Ang pagkuha niya ng mana ko ay katumbas ng pagnanakaw sa aking Panginoon, na labis din akong naiinis. Hindi kailanman nilayo ng dakilang Emperador Leilani Mai natanggapin ang ganoong disipulo para ipasa ang kanyang mana. At si Martin Hop,
Matapos makuha ang mana nito, ay hindi man lang niya ito tinawag na Panginoon nito, kaya naman nadama niyang nakaranas siya ng malaking kawalan. Hehe, bahagyang ngumiti ang dakilang Emperador Tian Yuan at sinabing, sa tuwing darating ang huling panahon, ang mga anak ng paglikha ay lumilitaw ng napakarami na parang mga pulutong ng isda na tumatawid sa ilog, ngunit marami ang kumikislap ng maliwanag at pagkatapos ay bumabagsak. Ilan sa mga nakatakdang anak ng paglikha ang talagang aakyat. Kaya alam mo, hindi natin siya kailangang alalahanin pa sa ngayon. Maaari natin siyang harapin pagkatapos ng paglalakbay patungo sa isla ng mga Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi dahil sa kasunduang ginawa natin sa kanya, kung hindi dahil sa tulong niya sa pagdadala sa atin sa isla ng mga Diyos, sa palagay mo ba ay buhay pa siya ngayon? Malamig na sabi ng dakilang Emperador Leilani May. Kailangan ko siyang makausap mamaya, nag-isip si Tian Yuan at sinabing, kapag dumating ang panahon, tiyak na maraming nilalang sa antas emperador mula sa iba pang 3 kaharian ang pupunta sa Lower Realm, kaya kung kaming dalawa lang mula sa Immortal Realm, mas marami kaming nalalagpasan sa bilang. Bukod dito, ang paglalakbay na ito sa Lower Realm ay isang biyaya para sa ating Immortal Realm, ito ay isang karapat-dapat na gawa, isang biyaya, kaya mas maraming tao, mas mabuti. Nakausap ko na siya dati, pero pumayag ka lang na sumama, at kahit noon pa man ay gusto ka pa rin niyang samantalahin. Tungkol naman sa iba, ayaw niya itong pag-usapan. Malamig na sabi ni Leilani May. Kaya nga kailangan ko siyang kausapin, nakangiting sagot ni Tian Yuan. Paano kung hindi siya pumayag? Hamon ni Leilani May. Naging seryoso ang ekspresyon ni Tian Yuan, pagkatapos, habang nakapikit, ay sinabi, hindi ako kumitil ng buhay sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ako mamasamain na personal na patayin ang isang anak ng paglikha. Bukod pa riyan, naniniwala akong marami ang mula sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos sa ating immortal na kaharian. Kapag nasakop na natin ang kanyang pinagpalang lupain, makakahanap na lang tayo ng isa pa na may bloodline of the gods. Totoo iyan. Nagliwanag ang mga mata ni Leilani May nang sabihin niya, kung talagang makakahanap tayo ng isang taong may bloodline of the gods, bakit ko pa gagawin ang lahat para mapalugdan siya? Nang sandaling iyon, habang nagpapalitan ng ngiti ang dalawang dakilang emperador, isang batang disipulo ang pumasok at yumuko, na nagsasabing, Guro, Elder Tian Yuan, si Emperador Kaizen Mestipon ay bumisita. Nandito si Kaizen Mestipon para bumisita. Nagulat si Leilani May at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Bagamat matagal na niyang kilala si Kaizen Mestipon, hindi pa siya nito dinalaw ng pribado sa loob ng maraming taon. Sinasabi ni Kaizen Mestipon na mayroon siyang mahahalagang bagay na dapat pag-usapan kay Elder Tian Yuan, patuloy ng disipulo. Kung gayon, pakisuyo na lang siya. Siguro galit na galit itong si Kaizen pagkatapos ng labanan sa Heartbreak Cliff. Natatawang sabi ni Tian Yuan. Opo, yumuko ang disipulo at lumabas. Ilang sandali pa, dumating si Kaizen Mestipon. Tila siya ay mga 20 taong gulang, may nakasabit na espada sa kanyang baywang at may kahangahangang aura sa paligid niya. Narinig na ang kanyang tawa mula sa malayo bago pa man siya makalapit, nabalitaan kong bibisita si Brother Tian Yuan kay Sister Leilani May, kaya naisip kong sumama sa kasiyahan at uminom ng tsaa. Haha, Kaizen, kailan ka pa naging ganyan ka Mansa? Hindi nagpakita ng pagkukunwari si Tian Yuan, habang tumayo siya upang salubungin ang bisita, at sinalubong din siya ni Empress Leilani May nang may mainit ng ngiti. Sa madaling salita, si Kaizen Mestipon, na nasa ika-5 pwesto, ay ang kanilang nakababatang kapatid. Bilang kapwa mga Immortal Emperor, pinangalagaan nila ang isang sagradong teritoryo ng Immortal Realm at nakipaglaban kasama ang iba pang 3 realm, na ginagawa silang mga kasama sa sandata. Kuya Tian Yuan, Sister Leilani May, magalang na pagbati at pagpupugay sa kamao ang ginawa ng 3 bago umupo malapit sa mesa. Kaizen, hindi ka bumibisita ng walang dahilan. Magsalita ka, ano ang nagdala sa iyo rito? Direktang tanong ni Leilani May. Ang pangunahing layunin ko ay pag-usapan ang isang bagay kasama sina Sister Leilani May at Brother Tian Yuan, nakangiting sabi ni Kaizen Mestipon, nabalitaan ko na ang mga demonyo, Buddha, at Magic Worlds ay nagiging hindi mapakali kamakailan, at nakahanap ako ng isang taong may bloodline ng pinagmulan ng mga Diyos, na nagbabalak pumunta sa isla ng mga Diyos.
May narinig ka na ba tungkol dito? Nalaman din namin ito. Nagpalitan ng tingin sina Tian Yuan at Leilani Mai. Hindi pa nila isiniwalat ang kasunduang ginawa nila kay Martin Hop, kaya hindi sila sigurado sa ibig sabihin ni Kaysen Meskipon. Kapansin-pansin, sa aking angkan, mayroong isang mortal small cultivator na umakyat mula sa lower realm, na may apelyido ring Meskipon. Siya ay isinilang sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos. Nalaman ko lang ito kahapon at personal kong napatunayan ang kanyang lahi. Tunay nga, ang kanyang lahi ay mayroong hindi kilalang pagbabago-bago ng enerhiya, inaangkin niyang kilala niya si Martin Hop. Ano, nagkataon lang ba? Gulat na bulalas ni Tian Yuan at Leilani Mai. Oo, ang taong ito ay nagngangalang Tai Meskipon. Sinasabi rin niya na ang unang demon species ng Magic World ay dating kanyang disipulo. Kaya nga nandito ako para pag-usapan ninyong dalawa kung dapat din ba tayong pumunta sa pinagmulan ng mga Diyos, pagtatapos ni Kaysen Meskipon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1119 na pagtalikod sa isang tao. Walang kaalam-alam si Yusuf Zok sa mga pagbabagong naganap sa lumang tirahan at lalong wala siyang kaalam-alam sa isang nalalapit na krisis. Sa mismong sandaling ito, tatlong malalaking demonyo ang nakabalik na sa Blue Sea at Cloud Sky, at siya mismo ang namamahala sa pagbabantay sa mga kababaihan sa Linglong Pond. Sa lawa ng Linglong, sina Ruth Wilcox, Lily Case, Selena Gould, Miles O'Brien, Ruby Wood, Sarah Zok, Faye Webb, kasama ang asawa ni Mia Escobar na si Rene Benson, at ang asawa ng lalaking kilala bilang haligi na si Whitley Ortiz, na may kabuuang 9 na katao, ay tumatanggap ng binyag sa tubig ng lawa ng Linglong. Sa katunayan, ang Linglong Pond ay isa ring bukal sa ilalim ng lupa, malamang na isang pambihirang kayamanan mula sa labas ng pinakamataas na kaharian ng Immortal Realm. Kahit na ginamit ni Yusuf Zok ang telekinesis para magsaliksik, ang kanyang nascent soul ay nagpapakita ng pananabik, na naghahangad na inumin ang lahat ng tubig ng Linglong Pond. Gayunpaman, hindi nang ahas si Yusuf na muling buhayin ang Eye of Heaven dahil napakahalaga ng tubig sa pool. Kung aalisin niya ito, ang kanyang mga kamag-anak na nagsisimula pa lamang sa ritual ng pagpapasinaya na ito, na susundan ng pangalawa at pangatlong grupo, ang unang magdurusa. Mas mabisa ang tubig ng lawa na ito kaysa sa mga likas na yaman ng mga lihim na lugar na iyon. Kung maaalis lang ito, baka umangat ako sa isang mababang ranggo, marahil ay maabot ang Immortal Holy Nine products. Napatawa si Yusuf Zok at umiling. Bagamat posible ang pagtataas ng kanyang ranggo, ang tubig ay hindi gagamitin para sa layuning iyon, kaya kinailangan niyang magtiis. Kuwit. Samantala, habang nagbabantay si Yusuf Zok sa itaas ng Linglong Pond, sa loob ng tea house, nagkasundo sina Kaysen Meskipon, Leilani Mai, at Martin Hop. Sa halip na makipagkalakalan kay Martin Hop at sa huli ay ipagkatiwala ang kanilang buhay sa kanya, para lamang makapasok sa kanyang kaharian at marahil ay mapalitan ng iba, mas makabubuting makitungo sa sarili nilang mga kababayan. Kaya, ang kanilang desisyon ay sakupin ang kaharian at patayin si Hop. Hindi natin siya maaaring hayaang makatakas, seryosong sabi ni Leilani Mai, ang dakilang emperador. Kung papatayin natin siya, dapat ay sa pamamagitan ng isang tiyak na suntok, kung hindi ay walang katapusan ang mga kahihinatnan. Sa plano ni Leilani Mai, ang pagpatay kay Martin Hop ay hindi orihinal na kasama. Tutal, bilang isang anak ng paglikha, ang kanyang potensyal ay walang hanggan, kaya ang pagiging magkaibigan ay mas mainam kaysa sa pagiging magkaaway. Ayaw niya ng isang kaaway na lilito bago ang kanyang pag-akyat sa langit, na magdudulot ng gulo at kaguluhan. Gayunpaman, lubos siyang binaygo ni Martin Hop, hindi niya inaasahan na ang karakter nito ay magiging ganito kadepekto. Hindi lang niya ginagamit ang mga kagamitan nito, kundi ninanakaw din niya ang mga ito, na lumalampas sa hangganan ng kagandahang asal. Bukod dito, dahil 2 sa 4 niyang disipulo ang nasugatan ng mga demonyong alipores nito, ang pagpatay kay Hop ay magsisilbiring paghihiganti para sa kanyang mga disipulo, at maiiwasan ang mga sama ng loob sa pagitan nila. Siyempre, ang mas lalong hindi niya inaasahan ay ang pagkabigo ngayon, kaya naman iginiit niya ang isang tiyak na suntok. Hindi ba't natural na may mga hadlang ang iyong Glazed Heaven Realm? Nakangiting tanong ni Kaysen Meskipon, ang dakilang emperador. Kahit na malakas siya, hindi niya kayang lagpasan ang mga hadlang ng Glazed Heaven Realm.
Oo, tumanggo si Leilani May, matapos kong matagpuan ang natural na kaharian na ito, maraming beses kong sinubukang lagpasan ang mga hadlang gamit ang iba't ibang pamamaraan, ngunit sa bawat pagkakataon ay hindi ako nagtagumpay. Iisa lang ang daan papasok at palabas, kaya kung hindi mo ito masisira, hindi rin siya. Lumalabas na ang kaharian na ito ay hindi likas na konektado sa kanyang asensya, tulad ng dagat na asol at ulap ng nakaraan, ito ay natural, at inangkin lamang niya ang soberanya dito. Paano kung mayroon pa ring mga kayamanan o kaharian si Martin Hop? Paano kung bigla siyang mapunta sa isa? Ano kung gayon? Tanong ni Kaysen Mestipon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, nakangiting pagtiyak ni Kaysen Mestipon, kahit na mapunta siya sa isang kaharian, may mga paraan ako para mailabas ang kanyang kaharian mula sa kawalan. Pagkatapos ay isasara natin ang mga pinto at bubugbugin ang aso. Malamig na pahayag ni Leilani May, bibatagin natin siya sa Linglong Pond, pipigilan siyang umalis, at pagkatapos ay papatayin natin siya roon. Itinuturing din naming mga kamag-anak niya ang mga ito bilang mga bargaining chips, nakangiting dagdag ni Kaysen Mestipon, malaki ang pagmamalasakit niya sa mga kamag-anak niya, kaya sa pamamagitan ng paghuli sa kanila, mag-aalangan siyang kumilos ng malaya. Umalis na tayo, magaan na mungkahi ni Kaysen Mestipon, sa totoo lang, medyo interesado ako sa anak ng paglikha na sinasapian ni Martin Hop, at natutokso akong gawin ito. Anong mga birtod at kakayahan ang taglay niya, para mapasuko ang tatlong dakilang demonyong emperador? Taglay niya ang mga divine artifact, at mga kapangyarihang higit na nakahihigit sa power of merit, kung hindi ako nagkakamali, kasama rito ang heavenly power, star power, at realm power. Pagsamahin, ang mga kapangyarihang ito ay sadyang sumasalungat sa kalangitan. Tunay nga, sina Leilani May at Kaysen Mestipon ay labis ding natukso, silang tatlo ay nagbabalak na haburan si Yusuf Zok ng kanyang nilikha. Sino ang nagsabing mabuting tao si Kaysen Mestipon? Sino ang nagsabing mabuting tao si Leilani May? Sila rin ang mga nakinabang. Kapag nababanggit ang kanilang mga interes, o kapag may lumitaw na nakatutokso, sila rin ay makikipaglaban at mananamsem. Tara na. Matapos magpalitan ng tingin, mabilis silang tatlo na lumipad patungo sa Linglong Pond. Ilang sandali pa, unang dumating si Leilani May sa gilid ng Linglong Pond at itinuro ang daanan ng Linglong Pond, maaaring isara ang daanang ito, at mayroong mahigit 30 malalaking array. Kapag nakasara na, babaguhin din ng big arrays ang daanan, kaya kahit bumaba ang isang tunay na Diyos, maaaring hindi sila makalabas. Kung gayon, isara mo ang daanan, at pumasok tayo sa loob, sabi ng emperador ng langit na daw, ang kanyang kilos ay malinaw at mahinahon pa rin. Pagkatapos magsalita, siya ang unang pumasok, kasunod si Kaysen Mestipon, at sa huli ay si Leilani May, na agad ding nagpagana ng formation. Habang nagsasara ang daanan, ang formation ay umikot din. Ugong, 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 si Yusuf Zok, na nakaupo sa ere sa ibabaw ng Linglong Pond, ay laging nakabantay, kaya kapag nagsara ang daanan at humandar ang formation, agad niya itong nararamdaman at mabilis na sumubok gamit ang telekinesis. Sarado na ang daanan, at nandito rin sina Heavenly Daw, Leilani, at Kaysen Mestipon. Nakaramdam si Yusuf ng problema. Iba ang gusto nilang tatlo na pumunta, pero bakit isinara ang daanan? At pagkatapos, bigla na lang bumilis ang papasok na Heavenly Daw Emperor, kasunod sina Kaysen Mestipon at Leilani May habang tahimik silang bumibilis at sabay na pinakawalan ang kanilang mga Emperor domain. Sus Mariosep, malakas na mura ni Yusuf at saka sumigaw, time-space field, oras tumigil, oras tumigil, oras tumigil. Bumuga, buga, buga, sa sandaling iyon, kinagat niya ang kanyang dila ng 3 beses, agad na nasunog ang sarili. Buzz, buzz, buzz. Ang 3 beses na paghinto ng oras, na parang nagyayelong disc ng pelikula, ay sa wakas ay nagpahinto sa 3 umaataking emperador, at ang kanilang nakapalibot na emperor domains ay bumangga at nag-overlap sa kanyang time-space field, na lumikha ng isang maluwag na pakiramdam. Kunin mo sila. Tinaboy ni Yusuf ang 9 na batang babae mula sa Linglong Pond gamit ang pagkaway ng kanyang manggas. Kahit na malapit nang bumagsak ang kanyang power of merit, wala na siyang ibang pagpipilian. Dumating ang 3 emperador na may balak pumatay,
Kaya kung hindi niya muna itatago at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, nag-aalala siyang baka pagsisihan niya ito habang buhay. At sa sandaling pumasok ang 9 na batang babae sa Blue Sea at Cloud Sky, dumating ang dulo ng daliri ng Heavenly Dao Emperor, dumating din ang 8-faceted linglong palm ni Leilani Mai, at naroon din ang sword light mula kay Kaisen Meskipon. Direktang inaatake si Yusef ng 3 walang kapantay na emperador. Kahit na si Yusef ay may malawak na divine skills at napakalakas, wala itong silbi. Pakiramdam ni Yusef ay hindi siya makagalaw at maging ang kanyang banal na pananaw ay nagsimulang lumabo. Ang 3 emperador na ito ay napakalakas, maging sa kanilang mga daliri o sa kanilang mga sword light, lahat sila ay malalim at bukod sa kanilang lakas, mayroon din silang hindi kilalang divine skills. Nakaramdam pa nga si Yusef ng kawalan ng kakayahang lumaban. Kahit na napakalakas niya, kahit na naabot na niya ang ranggo ng Immortal Saint 8th rank at nang ahas na makipaglaban sa mga ordinaryong 9th grade Emperor, sa harap ng 3 ito, wala siyang pagkakataong manalo. Tumigil ang oras. Nang malapit ng tamaan ng 3 nakamamatay na galaw ang kanyang katawan, muli niyang pinahinto ang oras sandali, pagkatapos ay agad na naglaho ang kanyang katawan. Sumugod siya sa dagat na asol at langit na may ulap, at kahit na nabangga niya ito, tumalsik ang dugo mula sa 7 butas ng kanyang katawan. Oo, kahit hindi siya tinamaan ng 3 atake, ang kanilang makapangyarihang kapangyarihan ay sapat na siyang napigilan upang siya ay duguan. Napakalakas nila. Saan ka tatakbo? Malamig na ngumisi ang Heavenly Dao Emperor. Pagkatapos, isang hiwa ang bumukas sa kanyang noo, na sinundan ng pagbuka ng isang ikatlong mata. Tuwing titingin ang ikatlong mata na ito sa kung saan, binubuksan nito ang espasyo roon. Parehong natigilan sina Leilani Mai at Kaisen Meskipon dahil hindi nila alam na may ikatlong mata ang Heavenly Dao Emperor. Whoosh! Natagpuan ko na. Pagkatapos lamang ng 3 sulyap, isa pang puwang ang nabuksan, at inabot ito ng Emperador ng Langit na Dao, at si Yusef, sa kabila ng dagat asol at langit na ulap, ay biglang nakakita ng isang palad na inaabot ang kanyang dagat asol at langit na ulap. Naramdaman ni Yusef na nanigas ang kanyang mga balahibo at namamanhid ang kanyang anit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1120 Hintayin mo akong bumalik. Hindi kailanman naisip ni Yusef Zok ang nakakatakot na kapangyarihan ng dakilang emperador ng langit na pinagmulan, na nagtataglay ng ikatlong mata na may kakayahang basagin ang kawalan at ikulong ang asol na dagat at ulap na langit na nakatago sa ibang dimensyon. Talagang takot na takot si Yusef sa pagkakataong ito. Ang dakilang emperador ng langit ay lubos na makapangyarihan, hindi nakakapagtaka na siya ay pinuri bilang unang emperador ng Immortal Realm, ang pinakadakila sa lahat ng panahon, ang pinuno ng mga immortal sa kaharian. Tila siya ay naging walang kapantay na malakas. Ngunit, sa sandaling ito ng panganib, kung ang Blue Sea at Cloud Sky ay tunay na mabihag ng dakilang emperador ng langit na pinagmulan, matatagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong at walang makakatakas mula sa langit sa itaas o lupa sa ibaba. Naniniwala siya na ang dakilang emperador ng langit ay tiyak na may kakayahan na basagin ang kanyang asol na dagat at ulap na langit, at kapag nangyari iyon, hindi lamang siya mamamatay, kundi pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Hinding-hindi ko talaga siya papayagang makuha iyon. Kamay ng kataas-taasang langit. Ang telekinesis ni Yusef ay lumabas mula sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky, na bumuo sa kamay ng kataas-taasang langit, at bumangga sa nakahawak na kamay ng dakilang emperador ng pinagmulang langit. Boom! Ang kamay ng kataas-taasang langit, isang pagsasama-sama ng walang limitasyong kapangyarihan mula sa Dao, lakas ng kaharian, o kapangyarihan ng bituin, ay kumakatawan sa lahat ng puwersa sa ilalim ng langit, na may kakayahang pumatay ng mga tao at mga Diyos. Gayunpaman, dahil masyadong mababa ang kanyang kaharian at napakalawak ng lakas ng dakilang emperador, ang kamay ng kataas-taasang langit ay nanginig ng marahas at gumuho sa alabok sa isang iglap nang bumangga ito sa palad ng dakilang emperador ng pinagmulang langit. Gayunpaman, pinrotektahan siya ng kamay ng kataas-taasang langit sa loob ng maikling panahon, at ang lakas ng palad ng dakilang emperador ay lubhang hamina. Bagamat hindi siya nadaig ni Yusef, ang katotohanang kaya niya itong tiisin ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng kamay ng kataas-taasang langit. Kung mas malakas lang sana siya ng kaunti, kung naabot niya ang 9-rank Immortal Venerable o Immortal Emperor,
tiyak na hindi kayang malampasan ng Great Emperor of Heavenly Origin ang sarili niyang atake. Hindi ka makakatakas. Naramdaman din ng dakilang emperador ng pinagmulang langit ang takot sa tama ng palad ni Yusef. Dahil alam nilang isa lamang Immortal Saint 8th rank si Yusef, wala silang maikukumpara. Gayunpaman, nagawang tiisin ng ika-8 ranggong Immortal Saint na ito ang kanyang nakamamatay na hampas sa palad ng ilang sandali lamang. Gaano nakalakas ang naging kakayahan ng Junior Cultivator na ito? Kaya naman, hindi siya dapat maligtas. Kung ang nakababatang magsasakang ito ay hindi papatayin ngayon, siya ay magiging isang walang katapusang kalamidad sa hinaharap, na tiyak na magdudulot ng isang nakakatakot na kaaway. Kahit anong mangyari, kailangang pigilan ang junior na ito, alisin ang kanyang magandang kapalaran. Sinamantala ang sandaling nalabanan niya ang hampas ng palad, tumalon si Yusef mula sa Blue Sea at Cloud Sky, at agad na ginamit ang Eye of Heaven. Whoosh! Ibinaling niya ang tingin sa walang hanggang unang lawa na iyon, ang Linglong Pond. Isang sinag ng pulang liwanag ang sumilay na parang kidlat, at nang tumama ito sa Linglong Pond, ang tubig sa Linglong Pool ay nagsingaw at natuyo, ang enerhiya nito ay naging dahilan upang patuloy na manginig ang kanyang nascent soul. Nako, pintik, dalawang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw, Immortal Holy 9 Products, Immortal Venerable First Grade. Tunay nga, ang tubig ng linglong na kasing halaga ng isang lawa ay nagpataas sa kanya bilang isang Immortal Venerable. Hinahanap mo ang kamatayan. Nang inig ang buong katawan ni Leilani Mai, ang dakilang emperador, nang makita niyang inaalis ni Yusef ang tubig sa linglong pool ng may pulang ilaw, 8 mukha linglong art. Sa isang iglap, 7 duplikado ang lumitaw, at kasama ng kanyang tunay na anyo, mayroong 8 dakilang emperador. Ito ang sukdulang kapangyarihan ng 8 Faces Linglong Art. Kasabay nito, ang pangalawang palad ng dakilang emperador ng langit ay tumama rin, at ang pangalawang hiwa mula kay Kaysen Mestipon ay bumagsak din. Bagamat umangat si Yusef ng 2 ranggo, alam niyang wala siyang kapantay sa 3 dakilang emperador na nagtutulungan, napakalaki ng agwat sa kanilang mga nasasakupan para maihambing. Kamay ng kataas-taasang langit, kamay ng kataas-taasang langit, kamay ng kataas-taasang langit. Alam na hindi niya sila matatalo ngunit tumatangging magpatalo ng pasibo, si Yusef ay hamampes ng 3 magkasunod na beses. Pagkatapos, lumitaw ang 3 dakilang kamay ng kataas-taasang langit, isa laban sa dakilang emperador ng pinagmulang langit, ang isa naman ay inaagaw ang Espadachi, at ang pangatlo ay tinatamaan ang tunay na anyo ni Leilani. Bam! Bam! Tunog! Boom! Gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, nakalaban niya ang 3 batikang Immortal Emperor. Ang sword chi ni Kaysen Mestipon ang unang natunaw, nahawakan, at sumabog ng kamay ng kataas-taasang langit. Pagkatapos, walang nagawa ang mga kopya ng dakilang emperador ni Leilani Mai kundi protektahan ang tunay niyang anyo, nang ang palad ng dakilang emperador ng langit ay bumangga sa kamay ng kataas-taasang langit ni Yusef sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang dakilang emperador ng langit ay labis na nagulat, dahil ang suntok na ito ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa nauna, na naging dahilan upang siya ay hingal na hingal. Ang lakas ng junior cultivator na ito ay lumalakas bawat minuto, ano ang magandang maidudulot kung hahayaan siyang patuloy na lumago ng ganito. Samantala, damyugaw si Yusef sa bawat butas, maging ang bawat butas ng kanyang katawan ay umaagos ng dugo. Nabasag ang 3 palad, at dahil ang mga palad na iyon ay konektado sa kanyang kaluluwa, ang pagkabasag ng mga ito ay nangangahulugan na siya ay malubhang nasugatan. Maging ang kanyang nascent soul ay tila walang sigla at walang tigil na nanginginig. Pinakawalan ang espada ng mamamatay tao, lipulin ang kalangitan. Si Yusef Zok, kasing bilis ng kulog, ay dumaan sa hindi mabilang na mga labanan sa kanyang buhay, lumalaki sa gitna ng isang paglalakbay na minarkahan ng patuloy na mga hangarin, kaya alam niya kung kailan mananatili at kung kailan tatakas. Ngayon ay kailangan niyang makatakas, dahil ang anumang pagkaantala ay tiyak na magreresulta sa pagkabihag sa kanya ng 3 hindi nasaktan na dakilang emperador. Talunin ang kalangitan. Ang lakas ng Heavenly Slayer Sword ay kayang basagin ang kahit ano, kahit ang pagbasa sa kanyang mga palad ng merit do sa sandaling siya ay hamampes, at itinutulak ito papunta sa espada. Anggal,
Ang ungol ng isang sinaunang sagradong dragon ay lumabas mula sa espada, at sa isang kislap ng lilang liwanag, isang walang tunog na talon ng sword chi ang tumama sa harang ng Linglong Pond. Pagbagsak, ang harang na hindi kayang basagin ni na dakilang emperador ng Leilani May o ng kataas-taasang emperador, isang natural na nabuong harang pangkalawakan, ay sapilitang nabuwag sa pamamagitan ng isang hampas mula sa Heavenly Slayer Sword. At pagkalabas pa lang ng isang puwang, ay mabilis na sumugod ang katawan ni Yusuf Zok dito. Emperor Domain, Emperor Domain, Emperor Domain. Sigaw ng kataas-taasang emperador na ang mga matang parang mga sulo, puno ng galit. Kung mabaigo ang tatlong dakilang emperador na pigilan si Martin Hop ngayon, sino pa kaya ang makakahuli sa kanya muli? Ginamit ng tatlong dakilang emperador ang kanilang kataas-taasang Emperor Domain sa desperadong pagtatangka na pigilan si Yusuf Zok sa pwesto. Tunay nga, ang katawan ni Yusuf Zok, nang makapasok sa spatial bridge, ay hindi makagalaw. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, gumana ang fail-proof time stop ni Yusuf Zok, oras na tumigil. Natigil ang lahat ng huminto ang oras, ang espasyo, ang oras, ang lahat ng buhay, at ang lahat ng materya, maliban sa kanya. Kahit sandali lang ang itatagal nito laban sa malalakas na kalaban na ito, sapat na iyon para sa kanya. Kasabay ng paghinto ng oras, na naging dahilan para hindi maging epektibo ang tatlong Emperor Domains, ay ang biglaang paglaho ng kanyang katawan. Saan mo sa tingin ang tatakas mo? Ang kataas-taasang emperador, ang dakilang emperador ng Leilani May, at ang dakilang emperador Kaysen Meskipon ay sumisid sa bukas pa ring bitek sa kalawakan, pagkatapos umalis ni Yusuf Zok, at lumitaw sa itaas ng Glazed Life Death Ridge. Nakita nila si Martin Hop na bumuo ng isang itim na butas sa ilalim ng kanyang mga paa at lumusot dito habang sumisigaw ng, "Hintayin ang aking pagbabalik." Wala na siyang itinigil na salita, iniwan na lamang ang apat na iyon, "Hintayin ang aking pagbabalik." Dumanas siya ng isang matinding pagkatalo, isa na may malubhang implikasyon, hindi lamang naging sanhi ng pagkabigo ng muling pagtatayo ng katawan ng kanyang mahal sa buhay kundi muntik na rin niyang mawala ang sarili niyang buhay. Kaya naman, ang kataas-taasang emperador na si Leilani May, at si Kaysen Meskipon ay minarkahan ng kamatayan. Samantala, naiinis siya na hindi tinupad ni Leilani May ang kanyang pangako, at binalingan siya ng walang babala. Hindi niya ninakaw ang mga pinagkukunan niya, ginamit lang niya ang mga ito, at dati nang sumang-ayon ang babae na magagamit niya ang mga ito ng malaya. Bukod pa riyan, alam niyang medyo naiirita na ito simula nang matanggap niya ang pamana mula sa kanyang larawan. Ang babaeng ito ay may isang mukha na panlabas at ang isa naman ay sa likod ng mga nakasarang pinto, sa kabila ng kanyang maamo at mabait na anyo, tulad ng isang inosenteng babae, ang kanyang puso ay mas malamig kaysa sa sinuman. Total, bilang isang kataas-taasang emperador, sa sandaling ginalit siya nito, isinantabi niya ang lahat ng katwiran. Ang kataas-taasang emperador ba, na pangalawa sa Immortal Realm, ay dapat makipagkatuwiranan sa iba. Tumakas si Yusuf Zok, at hinabol ng tatlo gamit ang kanilang banal na sense, sinuyod ang lupa at langit ng milyon-milyong milya ngunit walang naging resulta. Wala si Yusuf Zok, kaya naman ang kutis ng tatlong dakilang emperador ay lubhang hindi magandang tingnan. Sila ay nabigo.